The Boss Husband. Credit to the author. 358 hanggang 65. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Kinaumagahan, sumakay si Justin sa kotse ni Marian at pareho silang umalis papuntang Stonegate International Airport. Sa wakas ay naayos na ang Bentley ni Marian. Ang kanyang mga gulong ay kailangang i-import mula sa England. Ito ay hindi alam kung ang tagagawa ay nag-iingat ng walang stock sa bansa, o ang disenyo ng kotse ay masyadong kakaiba, na naging dahilan upang si Marian ay kailangang walang pasensya na maghintay. Siya ay nagmamayari ng napakaraming sasakyan, kaya nagtaka si Justin kung bakit ayaw niyang magmaneho ng alinman sa mga ito. Ang dahilan na ibinigay ni Marian ay nagparamdam kay Justin na medyo naantig. Nakagawa siya ng isang espesyal na koneksyon sa kanyang kotse at nag-aatubili na lumipat. Napakabuti kung magagawa rin niya magkaroon ng pagkagusto sa akin, naisip ni Justin. Pagdating nila sa departure hall ng airport, makikita si Jinky na nakatayo doon, tahimik na naghihintay. Nakasuot siya ng pink na sweater sa ilalim ng puting coat at may hawak na maliit na luggage bag sa kamay. Nang makita niya sina Justin at Marian na papalapit sa kanya, ang mga mata ni Jinky ay bahagyang namula at natubagan at nagpakita ng ngiti sa kanyang mukha. Sister Marian. Kuya Gibson. Ikaw. Salamat sa pagpunta mo para paalisin ako. Pagkatapos tumawag sa telepono kahapon, hindi masyadong kumpiyansa si Jinky na darating si Marian, kung isa sa alang-alang ang nangyari noon. Gayunpaman, talagang tinupad ni Marian ang kanyang pangako. Napabuntong hininga si Justin habang tinatapik ang ulo ni Jinky. Wala siyang pakialam na gawin ang ganoong aksyon sa harap ni Marian. Ito ay isang gawa lamang na pagmamahal na ginawa ng isang kapatid sa kanyang kapatid na babae. Alam niyang maiintindihan ni Marian. Pagkatapos mong makarating doon, mag-iisa ka ng matagal. Huwag masyadong magtiwala sa ibang tao, lalo na sa mga lalaking mukhang maganda ang pakikitungo sa iyo. Huwag mag-atubiling gumastos ng pera dahil lang mas mahal ang dolyar kaysa sa yuan. Gumastos ka sa kung ano ang dapat mong gawin, kung hindi ay hindi maaalagaan ang iyong kapakanan. Ingatan mo ang iyong sarili. Naway magkaroon ka ng ligtas na paglalakbay, Marian. Hindi napigilan ni Jinky ang sarili na mapunit. Maliban sa paulit-ulit na pagtango ay tila hindi na siya makapagsalita. Bahagyang ngumiti si Marian at sinabing, isa ka sa iilan kong kaibigan dito. Maghihintay ako sa iyong pagbabalik at matututo akong magluto mula sa iyo muli. Oo, pagkatapos mong bumalik sa loob ng 2 taon, magkakaroon ng mas kaibig-ibig na mga bata sa orphanage. Ngumisi si Jinky habang siya ay humihikbi at pilit na tinatango ang kanyang ulo. Salamat guys. Kuya Gibson, Sister Marian, paalam. Paalam. Walang ibang sinabi si Jinky. Paglingon niya, naglakad siya patungo sa labasan nang hindi lumingon sa likod. Si Marian ang unang lumiko at umalis ng airport. Mabilis na sumunod si Justin sa likuran. Nakangiting sinabi niya, Babe Marian, pakiramdam ko mainit ang puso mo pero malamig ang shell. Masyadong charismatic ang mga babaeng tulad mo. Stop spouting nonsense. Say this to other women. Inilibot ni Marian ang kanyang mga mata. Maliwanag, ang matamis na usapan ay walang epekto sa isang makatuwirang babae na tulad niya. Napangiti si Justin. Pagkatapos ay pupunta tayo sa lugar ng karaoke ngayon. Nangako ka sa akin kahapon na matututo kang kumanta mula sa akin. Ito ay talagang isang mahalagang kasanayan na magagamit sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Si Marian ay tumigil sa paggalaw, habang ang kanyang mukha ay nagpapakita ng kapaitan. Pwede bang hindi ako pumunta? Hindi mo kaya, pagtanggi ni Justin. Hindi mo kayang sirain ang iyong pangako. Tingnan mo ako, tinupad ko ang pangako ko sa iyo. Ngumisi si Marian at nanatiling tahimik. Nagmamadali siyang pumunta sa parking area. Makalipas ang kalahating oras, nakarating na sila sa UN Stream Karaoke kung saan sila naroon kahapon. Ang manager, natural, ay hindi makakalimutan si Marian.
Hindi na kinailangan pang kunin ni Justin ang kanyang platinum member card, ngunit nag-alok ang manager ng isang malaking silid sa kanila ng libre. Napagtanto ni Justin na niloko siya ni Oscar. Ang platinum card ay isang walang kwentang piraso ng Decora Scion. Maaari silang pumasok ng libre batay lamang sa mukha ni Marian. Naramdaman ni Justin na kailangan niyang maghiganti sa bata. Maling paglaruan ang nakatatandang kapatid na ganyan. Gayunpaman, ang kanyang kasalukuyang prioridad ay ang turuan si Marian kung paano kumanta. Iginiit ni Justin na dalhin si Marian dito, para sa isa pang pangunahing dahilan, ang kanyang mukha. Tip ni Master, mukha, gilid. Reputasyon. Paggalang sa sarili. Prestihiyo, karangalan. Katayuan sa lipunan. Ang kanyang asawa ay maaaring gawin ang lahat ng mabuti, ngunit agad na lipulin ang pangunawa ng lahat sa kanya sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig upang kumanta. Hindi ba nito hihilahin ang kanyang katayuan sa lipunan bilang kanyang asawa? Ganoon din ang prinsipyo ng umasa ang isang babae na gwapo at kaakit-akit ang kanyang kapareha, para maiinggit ang ibang babae. Ang isang lalaki ay umaasa na ang ibang mga lalaki ay magseselos kapag ang kanyang babae ay nagsimulang kumanta. Bagamat magiging maayos siya hanggat maiiwasan ni Marian ang pagkanta, naramdaman ni Justin na hindi mapalagay ang kanyang puso. Bilang resulta, sinimulan ni Justin na seryosong turuan si Marian, simula sa pinakapangunahing vocalization upang ipaliwanag ang mga pangunahing teorya ng musika. Kinailangan lamang ni Justin na i-flip ang ilang mga libro upang maisaulo ang propesyonal na kaalamang ito. Ito ay hindi mahirap para sa kanya sa lahat. Kaya, maririnig ang iba't ibang masalimuot na pag-uusap na nagmumula sa karaoke room. Gamitin ang iyong boses. Huwag ang iyong ilong. Paano ang aking ilong ay gumagawa ng mga tunog kung hindi ito magagawa? Madilim. Madilim na kalangitan. Madilim na kalangitan sa stop, 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 stop. Paano mo nagawang kantahin ang unang salita nang wala sa tono? Nabasa mo lang sana ito ng malakas at nakuha mo ng mas tumpak. Madilim na langit, sa tumigil ka. Binasa mo ba talaga ito ng malakas dahil lang sa sinabi kong kaya mo to? Kantahin mo. Madilim na langit. Nawala na naman ang unang salita. Pagkaraan ng ilang oras, sa wakas ay nakuha ni Justin si Marian sa unang pangungusap. Bagamat napakabagal ng kanyang pagkanta na parang pagbabasa, inaawit man lang ito sa tamang tono. Kaliwat kanan ang iniisip ni Justin para sa isang solusyon. Sa wakas ay naalala niya ang isang teknik na nabasa niya sa isang libro. Ikinawi niya ang kanyang mga kamay pataas at pababa habang iginagalaw ang kanyang mga binti mula sa gilid hanggang sa gilid, na naging sanhi ng kanyang buong katawan na magsimulang gumalaw ng may ritmo. Habang tumatango siya, sinabi niya, "Halika, gawin mo ito sa akin." Nakapout si Marian habang nakatingin sa poster ni Justin na hindi katulad ng isang oso. Umiling-iling siya, "Hindi, ang pangit naman. Anong ginagawa mo? Di ba sabi mo gusto mo akong kumanta?" Ito ay tinatawag na ritmo. Kapag ang iyong katawan ay nagsimulang sumunod sa ritmo, magsisimula kang magkaroon ng pakiramdam ng ritmo kapag kumanta ka. Kailangan mong maghanap ng ritmo ngayon. Subaybayan ang musika, at gayahin ang aking mga kilos. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4. Sundin mo lang ang ginagawa ko. 1, 2, 1, 2. Gawin mo na. Ang mga paa ni Justin ay umindayog na parang nakatayong panda habang sinisigawan niya si Marian. Natakot si Marian sa sigaw ni Justin. Napakaseryoso ni Justin na tila sinimula na niya itong makita bilang kanyang estudyante. Kinagat ni Marian ang kanyang mga ngipin habang iniipon niya ang natitira sa kanyang tapang. Dahil walang nakatingin sa kanya sa kwarto, ibinaba niya ang kanyang mic at tumayo bago umindayog kasama si Justin na parang panda. Kaya naman, patuloy na kumakanta ang mag-asawa habang iniindayog nila ang kanilang mga katawan, kumakanta sa silid. Naramdaman ni Marian na ang serye ng mga kakaibang galaw ay talagang nakatulong sa kanya na madama ang musika. Kaya naman, dahan-dahan siyang nalubog habang kumakanta siya.
Matapos lumipas ang 3 kanta, nang si Marian at Justin ay ganap na natulala sa kanilang pag-indayog at pagkanta, na para bang sila ay mga taong na-diagnose na may epilepsy, ang pinto ay nabuksan. Isang server na may hawak na tray, na nakatayo sa labas ng pinto ay nakakita ng isang lalaki at isang babae na may kakaibang pag-indayog, na parang mga pagong. Hindi nila napigilan, dahil ang kanilang mga galaw ay lumipat sa pagong. Sinuntok ni Marian ang dibdib ni Justin na parang takot na kuneho. Nagkaroon siya ng gana na iuntog ang kanyang ulo sa pader para magpakamatay. Paano ko makikilala ang mga tao sa hinaharap? Napansin ng server na nasaksihan niya ang isang bagay na hindi niya dapat makita. Bagamat hindi niya kailangang patayin para malaman ang kanilang sikreto, mabilis niyang inilapag ang tray ng mga prutas at tumakas. Sa kabilang banda, si Justin ay natuwa at nasiyahan sa biglaang pagtatagpo. Si Marian mismo ay tumalon sa kanyang mga bisig. Niyakap niya ang mabango at pinong jade. Dahil si Marian ay gumalaw ng napakatagal kanina, medyo pinagpapawisan siya, na naging dahilan upang mailabas niya ang kanyang pabango sa katawan, na naging dahilan upang huminga ng malalim si Justin habang pinahahalagahan niya ang mabangong halimuyak. Hehe. Alam ko na ang pag-awit ng ganito ay magpapabilis ng pag-unlad mo, masayang sabi ni Justin habang niyayakap niya ang eleganteng bewang ni Marian. Biglang napagtanto ni Marian ang kanyang ginawa. Pilit niyang itinulak si Justin palayo habang hinihingal. Namumula, sumigaw siya, lahat ng ito ay dahil sa iyo. Hindi na ako nangangahas na umalis sa silid na ito. Ano ang mali doon? May marriage certificate pa nga kami. Walang makakapigil sa amin kahit na kumuha kami ng kwarto sa isang hotel, malungkot na sabi ni Justin. Hindi ako nagsasalita tungkol dyan. Halos umiyak si Marian. Sigurado na sasabihin ng server sa iba ang tungkol dito, at sasabihin na namin. Ginawa namin. Ang uri ng kakaibang paggalaw. Ngumisi si Justin. Kakaiba ba talaga? Sino ang nagmamalasakit? Ito ay epektibo. Biglang nag-vibrate ang telepono ni Marian na nasa mesa. Hindi na inisip ni Marian ang awkwardness. Kinuha niya ang phone niya, sumimangot siya bago sinagot ang tawag. Hi, Danica, may nangyari ba? Ang kanyang sekretarya, si Danica, ay biglang tumawag noong bakasyon. Tahimik na nakinig si Marian saglit. Unti-unting naglaho ang pula ng mukha niya, habang siya naman ay naging mahigpit at seryoso. 350. Pagkatapos magsalita ni Marian sa telepono, lumakad si Justin sa kanya at nagtanong, posible bang may namatay sa kumpanya? Bakit napakaseryoso mo? Ikaw ang mamamatay. Bulalas ni Marian sa kawalan ng kasiyahan. Hindi ka ba marunong maging magalang at magsalita ng positibo? Kung ganoon, bakit mukhang solemn na ka? Tanong ni Justin. Naisip ni Marian habang sinasabi niya, pupunta si Premier Nigel sa Stonegate bukas para sa isang pulong kasama ang mga kinatawan mula sa Chamber of Commerce. Ipinapaalam sa akin ni Danica na maghanda para sa aking paglahok bukas. Premier Nigel. Nakabalik na si Justin sa Zenica sa loob ng halos 1 taon na ngayon. Karaniwang binibigyang pansin niya ang media, kaya agad niyang naisip ang kasalukuyang premier na Zen icon. Tinanong niya, tungkol kay Gilmore ang pinag-uusapan mo. Tip ni Master, Premier katumbas Prime Minister, ngunit mas karaniwang ginagamit sa Zenica. Tumango si Marian. Sino pa kaya ito? Si Gilmore Nigel ang may pinakamataas na awtoridad sa gobyerno ng Zenica, at siya ang pangalawang pinakamakapangyarihang tao sa buong Zenica. Siya rin ang pinakabatang premier sa kasaysayan ng Zenica. Nakuha niya ang kanyang posisyon bago umabot sa hinog na edad na 50. Higit pa rito, dahil mayroon siyang likas na karisma, at kilala sa pagharap sa mga problema sa mabilis at mapagpasyang paraan, nakuha niya ang paggalang ng maraming mamamayan. Maaari pa nga siyang ituring bilang isang malaidolo na pinuno ng bansa. Kahit ang pangalawa sa pinakamakapangyarihang tao sa buong Zenica ay gustong makita ka. Babe Marian, parang nakikita ka bilang nangunguna sa kawan ng mga tupa sa mundo ng negosyo, sabi ni Justin. Inilibot ni Marian ang kanyang mga mata. Hindi rin ako nag-expect na ako pa ang tatanungin. Malamang dahil nakagawa si Yelo ng ilang makabuluhang hakbang ngayong taon. Ngunit hindi lang ako.
Ang master ng Yuan clan, si Henderson, ay pupunta rin, kasama si Secretary Peter Fain at ilang iba pang CEO mula sa iba't ibang kumpanya. Malamang na halos 20 tao ang dadalo. Nakangiting sinabi ni Justin, mabuti naman, di ba? Bakit parang problemado ka? Makikita sa malamig na mukha ni Maria na nahihirapan siya. Naguguluhan ako dahil sinabi ni Danica na kailangan kong magdala ng 2 pang kinatawan para dumalo sa pagpupulong. Kaya't isinasaalang-alang ko kung sino ang gusto kong dalhin. Nagdesisyon ako, ikaw at si Talia ang sasama sa akin. Naninigas ang mukha ni Justin. Dinadala niya kami ni Talia. Ano kayang ginagawa ng babaeng ta? Ito. Hindi ba magiging masyadong awkward? Hindi masyadong prangka si Justin. Alam mo naman na may nangyayari sa asawa mo na parang kapatid mong kaibigan. Ginagawa mo ba ito para sadyang manggulo sa akin? Si Marian ay tila naghihintay na makita ang ekspresyon ni Justin. Coldly, she said, I have made my mind. How it going play out is entirely up to you. You are the director of the company's subsidiary, while Talia is the vice president. Ang pagsasama sa inyong dalawa ay hindi naman bagay. Kung magulo mo ito dahil sa personal na dahilan, mag-ingat sa kung ano ang mangyayari sa iyo. Diretso nitong pananakot sa kanya. Kasabay nito, napagmamasdan niya ang mga kilos ni Justin. Hindi ko man siya maalis, at least alam ko kung sino ang kinakampihan mo. Hindi mo maiwasang pumunta dahil ito ay lehitimong trabaho. Kung iniinis mo ang iyong asawa dahil sa mga personal na dahilan, kailangan mong tiisin ang mga kahihinatnan. Sa pagkakataong ito, si Justin naman ang magulo. Paano ko haharapin silang dalawa ng sabay bukas? Dapat ko bang tawagan si Talia at hilingin sa kanya na huwag sumama kahit anong mangyari? Hindi ko magagawa iyon. Hindi madaling hawakan ang babaeng iyon. Kung malalaman niya ang dahilan, tiyak na aakyat siya sa Marian ng harapan. Erg. Bakit lahat sila ay bayani? Malungkot na naisip ni Justin. Kasabay nito, sa loob ng rehiyon ng militar ng angkan ng Collins, si Lester na nasa gitna ng pagsusuri, ay nakahiga pa rin sa may sakit, walang malay. Noong una ay gusto ni Lester na patunayan ang kanyang sarili sa isang maladigmaang senaryo pagkababa niya mula sa Kunlun Mountain kasama ang kanyang master na si JC. Gayunpaman, nahulog siya bago pa man magsimula ang digmaan. Hindi masasabing namatay siya kaagad pagkatapos niyang mag-training bago siya manalo, ngunit ang sakit na kanyang naranasan ay hindi katulad ng mararamdaman ng isang ina kapag namatay ang kanyang anak ng maaga sa loob niya. Ang pinsala ni Lester ay hindi maaaring itago. Kung tutuusin, masyadong kinikilala ang posisyong hawak niya. Siya ay isang likas na alagad ng Kunlun, na personal na tinuruan ng innate expert na si JC. Kasabay nito, si Lester din ang young master ng top-notch clan sa buong Zenica, Gibson clan. Ang kanyang pagkakakilanlan lamang ay mas nakakatakot kaysa sa kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Dahil dito, sa sandaling kumalat ang balita ng kanyang pinsala, isang malaking kaguluhan ang naidulot, bagamat ang mga matataas na tao lamang ang nakakaalam nito. Siyempre, ang kanyang ama na si Parley na nagkataong naka-duty sa rehiyon ng militar sa Jiangnan ay mabilis na sumugod para bisitahin ang kanyang anak. Sa loob ng ilang oras, sumugod din ang ina ni Lester. Ang matikas na babae na nakasuot ng simpleng ngunit nakaistilong damit, na mukhang nasa 30s dahil sa mahusay na maintenance, ay si Rebecca Garrison na nakilala ni Justin minsan sa orphanage. Nang makita ang sariling anak na nakahiga sa may sakit na walang kamalay-malay, namutla siya, na tumugma sa isang sheet ng puting papel, sa kadahilanang hindi kamukha ni Lester ang masiglang binata. Ang paningin ni Rebecca ay naging itim habang siya ay halos himatayan. Sa kabutihang palad, hinawakan siya ng kanyang mga bodyguard na sina Little Weston Wen at Little Livius Lee. Sa ward, ang master ng Collins clan na sina Mark Ing, Karen, kasama sina JC at Abbas Morgana ay tahimik na nakaharap sa mag-asawang Parley at Rebecca. Masasabi nilang lahat na si Parley ay nasa isang hindi kapani-paniwalang masamang kalooban. Ang dahilan ay talagang simple. Si Lester ay maaaring ituring na nag-iisang tagapagmana ng Gibson clan, habang siya mismo ay napakahusay. Ngayon na ang sitwasyon ay naging kung saan siya ay halos buhay na buhay, paano ang kanyang ama ay dapat na tiisin ito?
Inilibot ni Parley ang kanyang tingin sa lahat ng naruroon sa marangal na paraan. Bilang punong commander ng militar, walang gaanong tao ang nang-ahas na suwayan siya sa Zenica, kasama sina Abbas Morgana at JC na mas matanda sa kanya at sa gayon ay kanyang mga nakatatanda. Anong sabi ng doktor? Tanong ni Parley kay Mark Ing. Bumantong hininga si Mark Ing at sinabing, tinasa siya ng doktor at sinabi na ang mga pangunahing organo ni Lester ay napinsala na lahat, hanggang sa puntong hindi ito maarak ng mga ordinaryong tao. Isang himala na siya ay buhay pa. Talaga, hindi siya maaaring gumaling sa pamamagitan ng operasyon o droga. Hindi gumaling. Sigaw ni Parley sa galit. Fuck them. They're incapable doctors. There's nothing that's incurable in this world. Pati ang cancer ay gumaling na, 'di ba? Halatang humihinga pa si Lester. 'Di ba sabi mo nakakapagsalita siya bago pumunta dito? Lumapit si JC at sinabing, Commander, hindi mali ang doktor. Nakaligtas lamang si Lester dahil sa pagtaas ng tangkad ng kanyang katawan sa pamamagitan ng mga lihim na gamot at medicated bath mula pagkabata. Bilang karagdagan sa kanyang pagsasanay sa pamamaraan ni Kunlun, iba't ibang aspeto ng kanyang katawan ang iba sa pangkaraniwang tao. Sa pagkakataong ito, napinsala siya ng panloob na enerhiya ng isang innate na ito, kung posible, kung siya ay ekspertong innate. Kaya, ito ay hindi isang problema na maaaring malutas sa pamamagitan ng isang medikal na paggamot. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Posible bang mahigit si Lester doon sa natitirang bahagi ng kanyang buhay? Ang mga mata ni Rebecca ay namula ng husto na parang mga peach dahil sa pag-iyak. Talagang ayaw niyang pag-usapan pa ito. Matiim na tinitigan ni Parley ang kanyang asawa. Anong walang katuturang mga bagay ang sinasabi mo? Magkakaroon ng paraan. Paanong ang aking, anak ni Parley, ay gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa ganitong paraan? Pagkatapos ay ibinaling ni Parley ang kanyang matalim na tingin kay JC. The Wist, wala ba tayong magagawa para gamutin si Lester? Kumunat ang noo ni JC. Actually, may idea siya. Bagamat hindi siya sigurado kung gagana ito lang talaga ang naiisip niyang paraan. Habang nagmumuni-muni, tumingin si JC kay Abbas Morgana na nakatayo sa tabi niya. Si Abbas Morgana ay tahimik sa buong oras. Nang tumingin si JC, bahagyang bumantong hininga siya at sinabing, may isang paraan talaga. Abbas, ano yun? Natuwa agad si Parley. Maging ang mag-ama mula sa angkan ng Collins na nakatayo sa tabi ng pinto ay tumingin kay Abbas Morgana nang may pagtataka. Sinabi ni Abbas Morgana na pag-usapan ko ng mabuti ang tungkol dito sa The Wist dati. Dahil ang pinsala ni Lester ay sanhi ng isang eksperto na may hindi kapani-paniwalang panloob na enerhiya, natural na magagamit ang panloob na enerhiya ng parehong antas upang gamutin siya. Gayunpaman, ang taong umatake sa kanya ay isang dalubhasa ng innate full cycle. Sa pagkakaalam ko, sa buong Zenica, marahil ay may mas mababa pa sa 5 tao na nakamit ang mga lugar na ito na nakamit, ngunit lahat ng mga naninirahan sa antas na ito ay pinamamahalaan. Dahil ayaw nilang makipag-ugnayan sa ibang tao. Maaaring hindi sila masubaybayan. Kailangan nating subukang hanapin sila kahit na hindi natin mahanap. Kailangang gumaling si Lester. Sigaw ni Parley bago nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sa totoo lang, may ibang paraan. Nag-aalangan si JC kung dapat niyang imungkahi ang ideyang ito. Sa totoo lang, maaari naming subukang hilingin sa binata na nanakit kay Lester na gamutin siya. Ang binata ay nagsasanay ng isang diskarte na napakalalim na magagamit para sa paggamot. Hanggat handa siyang tumulong, si Lester ay may napakataas na pagkakataon na ganap na gumaling. Kahit na nakahanap kami ng iba pang mga eksperto, hindi naman talaga mababawi ni Lester ang kanyang mga kakayahan. Nagtataka, napabulala si Parley, ano? Iminumungkahi mo na hilingin natin sa parehong taong nanakit kay Lester sa unang lugar na gamutin siya. Tama. Sa pagkakaalam ko, ang tao ay talagang walang koneksyon kung mayroon man, kay Lester. Ito ay dulot ng hindi pagkakaunawaan. Kaya, kung maaari tayong magmakaawa sa kanya ng magalang. Siguro. Ang ibig sabihin ni JC ay halata. Ang taong binanggit niya ay ang tanging pagkakataon ni Lester. Gayunpaman, imposibleng anyayahan siya ng hindi isinasantabi ang kanilang pagmamataas.
Ang misyon na ito ay natural na hindi maipapasa sa iba. Kahit si JC bilang master ay hindi kwalipikadong isagawa ito. Bukod dito, hindi nararapat na gawin niya ang ganoong bagay kapag naruroon ang mga magulang ni Lester. Mahigpit na kumunat ang kilay ni Parley. Bagamat gusto niyang gumaling si Lester, tiyak na hindi niya matiis ang taos-pusong pagmamakaawa sa isang tao. Pupunta ako. Biglang sumigaw si Rebecca. Makikiusap ako sa tao. The Whist, sabihin mo sa akin kung nasaan ang binata. Ano ang pangalan niya? Lahat ay tumingin kay Rebecca na ang mukha ay mukhang determinado na nagparamdam sa ilan sa kanila. Ang pagmamahal ng isang ina ay pareho saan man sila nanggaling. Alam niyang mahihiya siya kung pupunta siya. Bilang may hawak ng ganoong mataas na posisyon, sapat na kahanga-hanga na si Rebecca ay handang gawin ito. Nakita ni JC kung gaano determinado si Rebecca. Hindi pinansin ang tingin ni Parley, sinabi ni JC ang address ni Rebecca Justine. Madam Gibson, ang binata ay tinatawag na Justine. Malayo siyang kamag-anak sa ating Shushan. Maaari mong sabihin sa kanya na sana ay may alok niya ang kanyang tulong. Patawarin mo ako dahil hindi ako pinahihintulutan ng sitwasyon na pumasok. Sana ay magtagumpay ka, sabi ni Morgana. Justine Gibson, bulong ni Rebecca bago tumango. Salamat, Abbas. Gayunpaman, si Parley na nakakuha ng pangalan ay biglang may napagtanto na nagdulot ng panlalamig sa kanyang utak. Nang makitang aalis si Rebecca kasama ang kanyang mga bodyguard, agad na pumunta si Parley sa kanya. Rebecca, hindi ka makakapunta. Sigaw ni Parley bago hamarang sa daan ni Rebecca. Namumula pa rin ang mga mata ni Rebecca. Marang bamulong siya, hayaan mo akong dumaan. Gusto kong iligtas ang anak ko. Asawa ka ng punong commander, at kasal ka sa aming Gibson clan. Magiging asawa ka rin ng vice-chairman ng komisyong militar sa hinaharap, ngunit makikiusap ka sa isang lalaking nagsasanay ng martial arts, isang binata. Paano ito katanggap-tanggap? Malakas na sigaw ni Parley. Isang mapangasar ng ngiti ang pinakawalan ni Rebecca. Tungkol ba ito sa iyong posisyon, reputasyon, at pagmamataas muli? Parley, sapat na ako. Mahigit 20 taon na ang nakalipas, nawala na ako ng anak dahil sa kapabayaan mo dito. Ang sarili mong supling, ang nag-iisang anak mo ba ay hindi gaanong mahalaga kaysa sa iyong mukha? Gusto mo bang maranasan ko ang mawala ng anak sa pangalawang pagkakataon? Tumahimik ka. Sigaw ni Parley na para bang sinaksak ang kanyang puso sa mga salita hanggang sa pinakamalayo nitong maabot. Pasa ako. Hindi na pinansin ni Rebecca si Parley. Striding with large steps, nilampasan niya siya mula sa gilid, mukhang determinado. Natulala si Parley sa koridor. Nang lumambot ang mga yapik ni Rebecca, nagsimula siyang bumulong-bulong. Magmamakaawa ang ina sa kanyang anak. Ito ba ay maaaring gawa ng karma? Habang pinag-iisipan ito ni Parley, mas naging katawa-tawa ang bagay. Kung siya talaga si Justine. Paano siya naging dominante sa martial arts? Siya ba ay talagang tulad ng inilarawan bilang Jenna, na siya ay lumaki sa ganoong kadakilaan? Pinaikit ni Parley ang kanyang mga mata. Pangalawa na ngayon ang pinsala ni Lester. Naramdaman ni Parley na kailangan niyang maingat na imbestigahan ang sitwasyon ni Justine. 306 na po. Kinaumagahan, at ubiling sinundan ni Justine si Marian sa Stonegate City Hall, upang dumalo sa pulong ni Premier Nigel. Bilang sentro ng pananalapi ng Zenica, bilang karagdagan sa pagiging isang pangunahing lungsod na nagluluwas, ang posisyon ni Stonegate sa bansa ay napakahalaga. Ang Premier ay nag-organisa ng isang pagpupulong kasama ang mga kinatawan mula sa Kamara ng Komersyo bago matapos ang taon, upang talakayin ang tungkol sa pagganap ng kanilang mga kumpanya at posibleng mga pag-unlad sa hinaharap. Noong nakaraan, kapag ang mga organizer ay iba pang mga pinuno ng Zenica, si Marian ay itutulak ang gawain kay Talia ng walang pag-aalinlangan, kahit na siya ay nagpaplano o umaasa na magpakita. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang Premier ay ang tagapag-ayos sa halip na ang mga regular na ministro. Hindi niya maaaring laktawan ang pulong dahil lang sa gusto niya. Inihatid sila ni Talia sa City Hall. Sa paglalakbay, ang dalawang babae ay masayang nag-uusap habang si Justine ay kumikilos na parang isang troso, tahimik na nakaupo at tahimik. Malungkot, naisip ni Justine, hindi ba sila dapat magseselos para sa akin?
O pinalaki ko ang aking karisma? Ang dalawang babae na matagal nang pumasok sa malanegosyo na mood ay hindi masyadong pinansin si Justin. Pagpasok sa gusali, sinundan nila ang mga empleyado doon sa venue habang hinihintay ang pagdating ni Gilmore. Sa bulwagan, nakaupo sa paligid sina Henderson, Peter, kasama ang ilang iba pang kinatawan mula sa komite at CEO mula sa Kamara ng Komersyo. Gayunpaman, ang mga CEO na ito ay halos 50 hanggang 60 taong gulang. Nang tumingin sila kina Marian at Talia, hindi nila pinasimulan ang kanilang mas karnal na pagnanasa, ngunit sa halip ay kinilala nila ang taong nasa likod nila nang may mga titig ng pagsang-ayon. Napansin ni Henderson na dumating din si Justin, at sa gayon ay magalang siyang binati ng may ngiti. Nabalitaan ko na naging direktor ka ng Yellow Entertainment. Hindi na masyadong naiiba sa dati. Nabubuhay ako, kumikita sa pagiging subordinate ng asawa ko. Nahihiya si Justin na tanggapin ito dahil wala naman talaga siyang ginawa. Hindi siya sineseryoso ni Henderson. Halatang hindi ka kasing husay ng asawa mo pagdating sa ugali sa pagtatrabaho. Walang masama sa pagiging subordinate niya. Naku, may sinabi si Oscar sa akin noong huling pag-uwi niya. Sabi niya parang nakipag-away ka daw sa kung sinong lalaki. Maraming bagay na hindi maipaliwanag ng simple. Huwag kang masyadong ma-pressure o mabigat sa bagay na ito. You should be a fine you. Sa wakas, nakarating siya sa punto. Nakangiting mahina, sinabi niya, naiintindihan ko. Ayos na ngayon. Napabuntong hininga si Henderson. Bagamat alam niya ang sitwasyon sa angkan ng Gibson, wala siya sa posisyon na makialam, na kamag-anak lamang bilang kanilang manugang. Pagkatapos noon, nakipag-chat siya kay Marian saglit bago umalis para makipag-usap sa mga matatanda. Dahil sa kanyang relasyon kay Teresa, mukhang hindi masyadong masaya si Peter nang makita niya si Justin. Binati niya si Justin ng bagya bago umalis para isipin ang sarili niyang gawain. Medyo asul ang pakiramdam ni Justin. Matagal na niyang hindi na-contact si Teresa. Ang luto na pato ay tila lumipad palayo bilang resulta ng gulo ni Didi. Tip ni Master, nagpa siya na isalin ito ng literal para magdagdag ng kasiyahan. Nangangahulugan lamang ito na si Teresa na tila nasa kanyang mga kamay ay biglang wala na. Bagamat hindi gaanong gutom na gutom si Justin kaya kinailangan niyang kainin ang matabang pato, nakaramdam pa rin siya ng panghihinayang dahil sa hindi niya nakuhang pagkakataon. Sa sandaling ito, isang grupong bodyguard na puno ng enerhiya, nakasuot ng itim, at naka-headset ang sumugod mula sa pasukan bago sumaklaw sa sitwasyon. Maya-maya, pumasok sa bulwagan ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng casual na suit. Ang lalaki ay mukhang mahusay at marangal. Bagamat bahagyang pumuti ang kanyang buhok, ang kanyang enerhiya at hitsura ay napakahusay pa rin. May tipid siyang ngiti sa mukha, mukhang palakaibigan. May isang binata na katulad ng hitsura at estilo na nakasunod sa kanya. Kasama nila ang ilan pang opisyal ng gobyerno. Natural na nakilala ni Justin ang lalaking naging mainit na paksa sa balita buong araw, si Gilmore. Pagpasok, nagkusa si Gilmore na makipagkamay sa mga tao mula sa gobyerno at Chamber of Commerce ng paisa-isa. Gayunpaman, nang makita ni Gilmore si Marian, siya ay natigilan saglit at tila nagambala, habang ang kanyang mga mata ay nagpahayag ng kakaibang tingin. Pinatigas niya ang kamay ni Marian sa hangin sa isang segundo. Hindi nasisiyahan si Justin. Ang lalaking ito ay nasa edad 50. Posible kayang nahulog siya sa asawa ko. Medyo nabagabag din si Marian, ngunit dahil kaharap niya ang premier, hindi niya itinago ang malamig na tingin na humadlang sa mga tao at itinaboy sila ng libu-libong milya palayo. Ang tanging nagawa niya ay kagat-kagat ang ibabang labi habang umaarte na parang hindi niya napansin ang kakaibang tingin ni Gilmore. Ang mga babae talaga ay hindi mas mababa sa mga lalaki. Ngayon ay mayroon ng isang bata at mahalagang miyembro sa Stonegate Chamber of Commerce ngayon, nakangiting sabi ni Gilmore upang takpan ang pagkawala ng courtesy niya kanina, bago nakipagkamay kay Marian. Ang binata sa likod ni Gilmore ay hindi nag-iwas ng tingin pagkatapos makita si Marian, na parabang naakit siya ng magnet sa kanya. Kung hindi dahil sa okasyon, malamang na sumiksik siya sa harap ng premier para makipagkamay mismo kay Marian. Nakaramdam si Justin ng matinding sakit ng ulo na paparating.
Hindi ko na dapat pinayagan si Marian dito. Sino ang lahat ng mga taong ito? Napansin ni Talia ang inis na tingin ni Justin at nakaramdam ng pagkirot sa kanyang puso. Nang walang pumapansin, inabot niya ang kanyang braso upang pilipitin ang baywang ni Justin. Agad na naunawaan ni Justin ang ibig sabihin nito. Nang makitang hindi siya pinapansin ni Marian, yumuko siya kay Talia at nagtanong, ano ang dapat pagselosan? May inis ako kung bibayde ka rin sa ganitong paraan. Humph! Inilibot ni Talia ang kanyang mga mata bago sumunod kay Marian para makaupo, hindi pinansin si Justin. Kasunod nito, ipinakita ang mga boring na ulat patungkol sa lungsod. Hindi mapakali si Justin na tingnan ang pang-ekonomiyang impormasyong ito. Wala silang kinalaman sa isang regular na mamamayan na tulad niya. Ang mga patakaran ay itinakda ng iba, kailangan lang niyang maglaro ayon sa mga patakaran. Ang naging dahilan para mahirap mawala ang puot ni Justin ay ang katotohanang sumulyap si Gilmore kay Marian paminsan-minsan. Bagamat nagkunwari itong hindi sinasadya ni Gilmore, napansin pa rin ng matalas na pandaman ni Justin ang mga tingin ni Gilmore. Kadalasan, naiwan ang kanyang tingin sa mukha ni Marian. Ang binata na nakaupo sa likuran ay nakatitig kay Marian mula sa simula hanggang sa huli. Hindi man lang siya nag-abalang tingnan ang booklet na hawak niya mula nang maupo siya. Hindi na napigilan ni Justin. Marahan niyang tinanong si Talia, "Babe Talia, sino ang lalaking iyon?" Bakit ang layo ng eyeballs niya at parang mahuhulog na? Nagseselos ka ba? Mahinang tanong ni Talia habang nakatitig kay Justin. Napangiti si Justin habang nakaramdam siya ng hiya. Ayoko na kayong dalawa ang tinitignan ng iba. Cut the two. Siya ay nakatitig kay Marian mag-isa, sabi ni Talia na hindi nasisiyahan. Anak iyon ni Premier Nigel, Gareth. Nabalitaan ko na isa siya sa mga katulong sa Deputy Office. Dinala lang siya dito ni Premier Nigel dahil hindi ito isang mahalagang pagpupulong. May sabi-sabi na hahabulin niya ang posisyon ng kanyang ama sa hinaharap. Parang ama, parang anak talaga, naisip ni Justin. If they really hold any wicked thoughts, wala akong pakialam kung siya ang premier o hindi. Papalitan na lang siya pagkatapos ko siyang laslasan. Nang malapit nang matapos ang pulong, iminungkahi ni Gilmore ang pakikipagtulungan sa pagitan ng ilang malalaking korporasyon sa Stonegate upang bumuo ng isang piraso ng lupa sa Central City sa pagtatangkang pag-ugnayin ang mga kabisera mula sa parehong lungsod. Ito ay ituturing na isang partnership sa pagitan ng dalawang partido na pinamumunuan niya. Marami sa mga nakatatandang CEO ang agad na nagpahayag ng kanilang pag-aproba. Para sa kanila, ang pagkuha ng ilang daang milyon para sa pamumuhunan ay kasing dali ng pagbibilang hanggang 3. Bukod dito, ito ay isang pagkakataon upang bumuo ng isang mas malakas na bono sa premier. Bakit ayaw nila nito? Gayunpaman, nang si Marian na, nag-isip siya sandali bago sumagot, tumanggi akong lumahok sa planong ito. Si Gilmore ay orihinal na tumingin kay Marian ng magalang. Nang bigla siyang tinanggihan, mukhang nagulat siya. Tinanong niya, mayroon bang hindi naaangkop na iniisip ni Boss Lysander? May karatula sa harap ni Marian, na nakasulat ang kanyang pangalan at kumpanya, kaya matagal nang alam ni Gilmore ang kanyang pagkakakilanlan. Walang hindi nararapat. Nararamdaman ko lang na maaari akong makabuo ng mas maraming kita sa parehong halaga ng pera sa sarili kong pagsisikap, diretsyong sabi ni Marian. Kailangang banggitin na ang kanyang mga salita ay nagpakaba sa iba para sa kanya. Pakiramdam nila ay masyadong pabaya ang babaeng ito sa kanyang pananalita. Nakikipag-usap siya sa gobyerno. Kahit na malakas si Yellow, maaari itong bumagsak anumang oras kung ito ay ita-target. Gayunpaman, hindi mukhang galit si Gilmore, ngunit bahagyang kumunat ang kanyang mga kilay. Ang kanyang tingin kay Marian ay partikular na malalim. Bahagyang tumango, sinabi niya, dahil iyon ang kaso, hindi na kailangang lumahok si Boss Lysander. Ito ay isang plano batay sa voluntaryong pakikilahok kung tutuusin. Salamat, Premier, sagot ni Marian. Alam niyang bastos na gawin iyon, ngunit gusto niyang patakbuhin ang kanyang negosyo sa paraang walang kinikilingan. Bukod dito, nakasanayan na niyang magdesisyon ng mag-isa. Di nagtagal na tapos ang meeting.
Si Gilmore kasama ang iba pang mga taong dumating para sa inspection ay nagsimulang magpaalam sa Chamber of Commerce at komite ng partido ng Stonegate. Ito ay isa sa kanyang mga paghinto pagkatapos ng lahat. Marami pa siyang ibang lugar na naghihintay sa kanyang hitsura. Sa pagtatapos ng taon, ang mga pinuno ay natural na magkakaroon ng hindi mabilang na mga gawain na haharapin. Gayunpaman, bago sila umalis, sa wakas ay hindi na napigilan ni Garrett ang kanyang sarili. Naglakad siya pasulong upang lapitan si Marian habang ipinakita niya ang ngiti ng isang Ginoo. Nice to meet you, Boss Lysander. Ako si Garrett Nigel. Alam kong mukhang hindi rarapat para sa akin na lapitan ka, ngunit iniisip kong makakasama ka balang araw. Maaari ko bang malaman kung magkakaroon ako ng pagkakataong ito? Bilang anak ng premier bukod pa sa pagkakaroon ng pambihirang hitsura at posisyon, natural na hindi mabilang ang mga babaeng humahanga sa kanya. Gayunpaman, hindi siya playboy. Palibhasa'y nababalot ng isang ama na tulad ni Gilmore, ang bawat kilos niya ay binabantayan. Naglakas loob lang siyang anyayahan si Marian sa ganitong paraan dahil naantig ang kanyang puso. Hindi masyadong pinansin ni Marian ang kahilingan ni Garrett, ngunit maingat na sumulyap kay Justin sa tabi niya. Napansin niya ang titig ni Justin na halos sapat na para kitilin ang buhay ni Garrett, at medyo nasiyahan siya. I'm sorry, Mr. Nigel. Baka sa susunod. Alam ni Marian ang pagkakakilanlan ni Garrett, kaya hindi siya nagsalita ng masyadong bastos. Hindi inaasahan ni Garrett ang pagtanggi mula kay Marian. Nakaramdam siya ng kaunting pagkadismaya ngunit madaling inalis iyon. Sige. Bagamat nakakalungkot, sana mabigyan ako ng pagkakataon ni Boss Lysander sa susunod. Pagkaalis ni Gilmore at ng iba pa, nakaramdam ng inis si Justin at sinabi kay Marian, bakit may susunod pa? Dapat ay tinanggihan mo na lang siya kaagad. Tanggihan. Hindi ka makakapunta kahit anong mangyari. Tuwang-tuwa, tumingin sa kanya si Marian at sinabing, gusto ko lang ipaalam sa iyo na hindi lang ikaw ang lalaki sa mundong ito. Kung gusto ko man o hindi kumain kasama ng ibang lalaki ay depende sa kung gaano ka kahusay kumilos. Ikaw ang baalang gumawa. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod siya at lumayo. Mukhang natigilan si Justin bago tumingin ng sobrang pait. Hindi niya alam kung paano magre-react. Kailan ba ako naging passive? Is this girl trying to take revenge on me for making her act like a panda kahapon? Sa pagkakataong ito, hindi nagselos si Talia, ngunit sa halip ay tumawa siya sa tabi niya. Anong tinatawa-tawa mo? Little Talia, masaya ka ba na nabuli ang lalaki mo sa ganitong paraan? Tanong ni Justin. Nagpout si Talia at sinabing, iniisip ko lang na kung pagmalupitin mo ako sa hinaharap, kikilos na lang ako sa paraang ginagawa ni Marian. Hindi tulad ng walang lalaking gustong pretuhin ako para sa isang pagkain. Ikaw. Si Justin na hindi masasaktan kahit na ang kanyang puso ay sinaksak ng kutsilyo ay biglang nagkaroon ng gana na samuka ng dugo. 361. Bilang mga panauhin ng party committee at Chamber of Commerce, sina Justin at Marian ay nag-almusal sa isang hotel na pag-aari ng gobyerno, na espesyal na itinayo para sa paghohas ng mga tao. Gayunpaman, maagang umalis si Talia dahil kailangan pa niyang tapusin ang ilang trabaho. Ang tatlong pagkikita sa pagkakataong ito ay hindi kasing awkward ng inaasahan ni Justin. Maaaring ito ay ang relasyon ng pamilyar sa pagitan ng dalawang babae. Hanggat hindi itinuro ni Marian ang halatang issue, magiging ignorante si Talia. Pareho silang nakahanda sa pag-iisip. Walang nangahas na magsalita tungkol dito at sirain ang mood. Bahagyang gama ng loob ni Justin. Maaari niyang paginhawahin ang sarili mula sa pananakit ng ulo pansamantala, ngunit mahirap sabihin kung magpapakita ito sa hinaharap. Nagpadala si Danica ng kotse, bago nagkusa si Justin na ihatid si Marian pauwi. Pagdating nila sa labas ng kanilang bahay, agad na napansin ng matalas na paningin ni Justin ang isang pamilyar na puting Infiniti na kotse na nakaparada sa harap ng gate. Bakit nandito ang babae? Napaisip si Justin. Nahulaan niya na siya ay dumating sa paghahanap para kay Marian, kaya ibinasura ang kanyang mga alalahanin.
Sa kabilang banda, hindi pa namalaya ni Marian na may mga bisita. Naglakad siya papunta sa pinto at gusto niyang buksan ito, ngunit naitulak ito mula sa labas. Dalawang pamilyar na hitsura, binata, bodyguard na sina Little Weston at Little Livius ang lumabas, bago lumabas din si Rebecca na namumula at namamaga ang mga mata. Si Rebecca ay dumating ng maaga sa umaga naghihintay sa kanilang pag-uwi. Nang makarinig siya ng ingay na papalapit ay agad siyang tumakbo palabas. Lumapit din sa pinto sina Lucille at Yuna. Si Yuna ay tila nabigla, habang si Lucille ay nakakunot ang noo ng mahigpit habang ang kanyang mga mata ay puno ng guilt. Ikaw si Justin. Natigilan si Rebecca saglit nang makita si Justin. Hindi pa nagtagal nang magkita sila sa orphanage kung tutuusin. Higit pa rito, ang hitsura at aura ni Justin ay nagbigay sa kanya ng hindi mapakali na pakiramdam, na nagpaisip sa kanya kung ano ang gagawin sa kanya paminsan-minsan. Bilang resulta, agad niyang nakilala si Justin sa sandaling nakita niya ito. Kakaibang sulyap ni Marian kay Justin. Nang makita niya si Rebecca, naisip niyang espesyal na dumating ang founder ng New Hope Orphanage para ipaalam sa kanya ang isang bagay. Bagamat minsan lang silang nagkita at halos hindi nag-uusap, gaano man niya ito iniisip, hindi niya maintindihan kung bakit hinanap ni Rebecca si Justin, na sa tingin niya ay walang kaugnayan sa babaeng ito. Oo, ako nga. Tumanggo si Justin. Biglang naglakad si Rebecca para hawakan ang braso ni Justin. Binaliwala ang formal na kagandahang asal, nagmamadali siyang nagsabi, ako ang ina ni Lester, si Rebecca. Nagkita na kami dati sa orphanage. Nabalitaan ko na kaya mong iligtas ang anak ko. Nakikiusap ako, iligtas mo siya. Ang pagsusumamo ni Rebecca ay nagdulot ng isang whirlpool ng mga emosyon sa isip ni Justin. Nang nanlaki ang kanyang mga mata, tumayo siya ng matagal habang walang pag-iisip dahil nabigo siyang mabawi ang kamalayan. Ang nanay ni Lester. Biglang may napansin si Justin. No wonder sobrang pamilyar siya nang makita niya ang portrait niya sa orphanage noon. Hindi nakakagulat na kakaiba at emosyonal ang naramdaman niya nang magkita sila sa labas ng orphanage. Ang mga sulok ng labi ni Justin ay bahagyang nabahayag ng kapaitan. Nahirapan siyang tumingin ng diretso sa mukha ni Rebecca. Sa malalim na boses, sinabi niya, alam mo ba kung bakit ko siya sinaktan? Agad na naging malungkot ang mukha ni Rebecca. Nakangiting mapait, sinabi niya, alam ko. Kinausap ko si Lucille kaninang umaga para maunawaan ang sitwasyon. Noon pa man ay may pagmamahal si Lester sa batang ito, ngunit sa totoo lang ay hindi siya masama sa puso. Medyo naiinip lang siya, kaya kumilos siya nang walang ingat. Natanggap na niya ang kanyang parusa. Iligtas mo ba siya, pwede ba? Kung mananatili siyang muli sa paraang imposible. Medyo malungkot si Lucille. Natural na nakilala niya kung sino si Rebecca. Bagamat kadalasan ay nanatili siya sa Mount Emmy upang magsanay ng paglilinang, alam niya ang mga pangunahing tao mula sa ilang pangunahing angkan sa Central City. Bagamat hindi niya masyadong gusto si Lester, nakaramdam pa rin siya ng empatiya na makita ang babaeng ito, na palaging nasa matataas na uri ng mga tao sa buhay, na dumarating na nagsusumamo sa ganitong paraan. Sa wakas ay naunawaan ni Marian ang dahilan ng bagay na ito. Hindi niya inaasahan na si Lester ay anak ni Rebecca. Dahil si Rebecca ay tahimik na nagsimula at nag-aambag sa napakaraming mga orphanage nang hindi humihingi ng anumang kapalit, maliwanag na siya ay may mabait na puso. Hindi niya maintindihan kung bakit naging masama ang ugali ng kanyang anak na si Lester. Gayunpaman, bagamat nakaramdam din si Marian ng empatiya sa kaso ni Rebecca, hindi niya sinubukang hikayatin si Justin na iligtas si Lester mula sa sakit nito. Kung tutuusin, may mga bagay na kailangang magpasya mismo ng lalaki. Walang ingat. Malamig na bumantong hininga si Justin. Dumating siya sa liwanag ng araw, at inabuso ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban upang pilitin ang isang babae na umalis kasama niya kahit gaano pa ito lumaban. Kasabay nito, tinatrato niya ang iba na walang kinalaman sa kanya ng walang paggalang, ganap na walang paggalang. Siya ay mapagpanggap at mayabang dahil lamang siya ay may kasanayan sa isang maliit na antas. Sa halip na payagan siyang makabawi sa kanyang iba at maging sanhi ng pagdurusa nito sa huli.
Buhay. Kahit na hindi siya tuluyang ma-recover ng Gibson clan, sigurado akong kaya niyang manatiling buhay bilang isang pasyente sa kama. Si Rebecca ay namangha. Ang kanyang mukha, na may hindi malinaw na mga linya ng mga paa ng uwak, ay tila lumaki ng ilang taon, habang ang kanyang pagod na mga mata ay nakatitig kay Justin. Nakaramdam si Justin ng paggalaw. Ngunit sa totoo lang, bagamat bata pa siya, hindi mabilang na mga tao ang nakilala niya, na nagpapahintulot sa kanya na maging puno ng masaganang karanasan. Batay sa init ng ulo ni Lester, alam niyang halos garantisadong maghihiganti lang siya kapag nakabawi siya, sa halip na baguhin ang kanyang mga paraan. Bilang resulta, walang awa na itinanggi ni Justin ang kahilingan ni Rebecca. Sa kaibuturan ng kanyang puso, si Justin ay nakaramdam ng pag-aalinlangan, maasim na damdamin. Nang makita na ang babaeng ito ay umiyak ng ganito kalawak habang nagsusumamo sa kanya na iligtas ang walang kwentang kapwa, ang dalamhati ay bumalot sa kanyang puso. Kung hindi dahil sa ikasyam na antas ng Endless Resolve Restoration Scripture na nagpalakas sa kanyang pagtitiis, maaaring hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na lumayo. Ano bang problema mo? Sa tingin mo ba napaka-impressed mo dahil lang sa marunong kang lumaban? Lumapit si Madam para magmakaawa sa'yo nito. Hindi pa ba sapat? Hindi na nakatiis ang bodyguard na si Little Weston. Hindi niya gusto si Justin mula nang magkita sila sa orphanage. Sa kasalukuyan, hindi niya akalain na si Justin ay mas malakas kaysa sa kanya nang makita niya ang kanyang ginang sa ganitong matinding paghihirap. Malamig na tinitigan ni Justin si Little Weston habang pinipigilan niya ang kanyang aura, na agad na naging sanhi ng pagsara ng kanyang bibig habang namumula ang kanyang mukha. Dapat kang umalis. Hindi ko ililigtas si Lester. Hindi lahat ng pagkakamali ay karapat-dapat ng pangalawang pagkakataon. Isipin mo na maswerte na hindi siya namatay sa aking mga kamay, habang ang kapalaran ng iba ay hindi na siya makakapagsanay ng martial arts, sabi ni Justin bago naglakad patungo sa direksyon ng pintuan. Maghintay. Biglang tumalikod si Rebecca at sinigawan si Justin. Nakatitig sa malungkot at malamig na likod ni Justin, makikita ang resolusyon sa kanyang mukha. Pumalakpak. Sa atensyon ng ilang babae, biglang lumuhad si Rebecca. Nang hindi lumingon, alam ni Justin ang nangyari sa likod niya. Gayunpaman, ito ay napakabigla na hindi siya makapag-react sa oras upang pigilan siya. She! Lumuhad sa harap ko. Tumayo si Justin na hindi makapaniwala, natulala, na parang ipinako ang kanyang mga paa sa lupa. Sa kanyang likuran, si Rebecca ay hindi na umiiyak, ngunit sa halip ay nagpakawala ng isang nakakalungkot na ngiti. Pumunta ako ngayon dito upang makiusap na iligtas mo ang aking anak, hindi sa pagkakakilanlan ko bilang may bahay mula sa angkan ng Gibson, hindi bilang isang mahalagang tao, ngunit bilang isang ina lamang. Hindi kita pinipilit, at hindi rin ako nagbibigay sa iyo ng utos. Humihingi lang ako ng tulong sa iyo mula sa kaibuturan ng aking puso. Bagamat alam kong nagkamali ang anak ko na hindi niya dapat gawin, at hindi siya dapat maging mayabang, ngunit hayaan mo akong magsabi ng isang bagay na makasarili. Hindi ba dapat magkamali ang mga bata? Magiging mga bata pa ba sila kung hindi sila magkamali? Kapag nagkamali ang isang bata, ang kanilang mga magulang ang dapat sisihin. Sa hinaharap muli, kung may mali pa rin tayo, kung ito ay mali or hindi siya napag-aral ng maayos sa nakalipas na 20 taon. Hindi ako isang mabuting ina sa anumang paraan, ngunit umaasa ako na kahit papaano, maaari kong subukan ang aking makakaya upang iligtas ang aking anak kapag ang kanyang buhay ay nakabitin sa isang hibla. Itinaas ni Rebecca ang kanyang ulo upang tingnan ang figure ni Justin na nakaugat pa rin sa lugar. Ngayon, nakikiusap ako sa iyo habang nakaluhod ako. Kahit anong hilingin mo sa akin, basta't nasa kapangyarihan ko, gagawin ko ang lahat. Pero sana huwag mong hayaang masira ang buhay ng nag-iisang anak ko. Pwede ba? Nag-iisang anak na lalaki ang natitira. Ang buhay ko talaga ay isang biro. Nagsimulang tumawa si Justin, nanginginig ang kanyang mga balikat. Ang tawa niya ay parang freak. Tawa siya ng tawa hanggang sa tumulo ang luha sa gilid ng mga mata niya. Ang ibang mga tao sa paligid, ang dalawang bodyguard, sina Yuna at Lucille ay nataranta at nagulat. Wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung ano ang nangyari kay Justin.
Habang pinakikinggan ni Marian ang nakakabaliw na pagtawa ni Justin, bahagyang kumirot ang kanyang puso. Hindi alam kung bakit labis na nalungkot si Marian nang si Justin ay tumatawa. Ang likod ng taong ito ay napalitan ng kalungkutan tungo sa kawalan ng pag-asa, kalungkutan, at kalungkutan, ay mahirap iwaksi. Bagamat alam ni Marian na may kakaibang nakaraan si Justin, sa sandaling ito, naiintindihan niya ang maraming bagay. Ang lahat ay tila napakamundo, para sa isang lalaking humawak ng tawa tulad nito. Pagkaraan ng mahabang panahon, bago naramdaman ni Rebecca na wala ng pag-asa, dahan-daang lumingon si Justin at walang emosyong tumingin sa babaeng nakaluhod sa lupa. Nang makita ang kanyang mapatla at maputlang mukha, sinabi niya, "Kung gusto mong tumulong akong iligtas ang iyong anak, kailangan mong aipangako sa akin ang isang bagay." Bumakas ang tuwa sa mga mata ni Rebecca. "Hayaan mo ang isang bagay, kahit ano, basta ito ay isang bagay na magagawa ko, maipapangako sa iyo ang 100, 1,000, o kahit 10,000 bagay." Umiling si Justin. "Hindi ko kailangan ng marami mula sa iyo, ngunit may isang bagay na nais kong tandaan mo ng matatag sa iyong isipan." Huminga ng malalim habang nakatitig sa kinakabahang mga tingin ng iba, sinabi niya, "Madam Rebecca, simula ngayon, hindi mo na babanggitin ang salitang magmakaawa, sa harap ko, hindi mo na ulit sasabihin sa akin nagmamakaawa ako. Hindi na mauulit. Hindi ka na muling luluhod sa harap ko. Kahit anong mangyari, ayokong masaksihan ang pagluhod mo sa akin, o kung kanino man. Wala akong pakialam kung para kanino, o para saan pa. Huwag mo nang itanong kung bakit. Ito lang itatanong ko sa'yo. Pwede mo ba akong aipangako?" 362. Hindi lamang nalilito si Rebecca, walang ibang nakaintindi sa nangyari. Bakit parang ang sanggit niya at nabalisa? Yun lang ba ang gusto niya? Isang request lang na ganyan. Nagulat si Rebecca, habang nakatitig siya sa malalalim niyang mga mata na may hawak na sari-saring masalimuot na emosyon. Maya-maya, tahimik na tumango siya. "Pangako," mataimtim na sabi ni Rebecca bago dahan-daang tumayo, nang hindi nagtanong. Wala nang balak magsalita pa si Justin. Paglampas ni Rebecca, sinabi niya kay Marian, "Asawa, babalik ako para sa hapunan pagkatapos mong harapin ito. Maaari kang pumasok muna sa loob." Tumango si Marian. Naiintindihan. Hindi pinapansin ang lahat, nagtungo si Justin sa infinity ni Rebecca. Lumingon si Marian upang tingnan ang panandaliang imahe ni Justin. Sa malamig na hangin, siya ay lumitaw na hindi kapani-paniwalang nag-iisa, kahit na ang katiting na bahagi ng kanyang karaniwang catamaran ay hindi na makikita. Si Rebecca ay nakatayo sa tabi ng pasukan sa napakatagal na panahon habang hawak niya ang maraming hindi organisado at masalimuot na pag-iisip. Gayunpaman, nang makitang sumakay si Justin sa kanyang sasakyan, agad siyang nagpaalam kay Marian at sa iba pa bago ihatid sina Little Weston at Little Livius pabalik sa kanyang sasakyan. Sa paglalakbay patungo sa rehiyon ng militar kung saan matatagpuan ang angka ng Collins, si Justin ay tahimik na nakaupo sa tabi ni Rebecca na nakapikit, na parang malalim ang iniisip. Si Rebecca ay mukhang nataranta. Dahil alam niyang maliligtas sa wakas ang kanyang anak, paminsan-minsan ay sumulyap siya sa pisngi ni Justin. Pakiramdam niya ay pamilyar ang hitsura nito, ngunit hindi niya matukoy kung ano ang nararamdaman nito, gaano man kahirap ang iniisip niya. Pagdating nila sa residence ng Collins clan, dumami pa ng ilang layer ang mga security guard sa labas. Malamang, maraming VIPs na pumunta dito para magtipon dahil kay Lester. Dahil ginagabayan ng mga tauhan ng Collins clan, naglakad sina Justin at Rebecca patungo sa tahimik na courtyard kung saan naroon si Lester. Napakaraming armadong sundalo ang nakatayo sa bawat sulok sa marangal na paraan. Napaka-tense ng kapaligiran kaya hindi na maglakas loob ang mga ordinaryong tao na huminga ng malakas sa loob. Naglakad si Justin sa mahabang landas tulad ng karaniwan niyang ginagawa. Hindi siya nagsalita ni Rebecca sa daan, at hindi rin siya nag-abala na magtanong tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Nang dumating si Justin sa pasukan ng pintuan ni Lester, agad na napansin ng mga tao sa loob si Justin. Sa silid, maliban kay Marking, Karen, ang master ni Lester na si JC, maging si Jenna ay nakatayo sa tabi ng sickbed ni Lester.
Nang malaman na ang kanyang pamangkin ay nasugatan ni Justin, nakaramdam si Jenna ng dalamhati ngunit galit. Alam niya ang personalidad ni Justin, kaya natitiyak niya na si Lester ay maaaring gumawa ng isang bagay na napakali upang magdulot ng labis na kaguluhan. Ngunit labis pa rin ang kanyang pagkabalisa sa katotohanan na dalawang magkamag-anak ang nag-away sa isa't isa. Gayunpaman, wala siya sa posisyon na direktang suwiin ang intensyon ng kanyang nakatatandang kapatid na si Parley. Ang tanging nagawa niya ay ang tumayo ng tahimik habang nasasaksihan ang lahat. Gamaan ang pakiramdam ni Jenna nang makita niyang nagawa ni Rebecca na imbitahan si Justin. Naisip lang niya na si Justin ay nagpapatawad dahil handa siyang pumunta para iligtas si Lester. Gayunpaman, hindi niya alam na lumuhad si Rebecca para magmakaawa sa kanya. Gusto ko talagang magpasalamat sa iyong pagdating. Alam kong may mga dahilan ka kung bakit mo ginagawa ang ginagawa mo, ngunit bata pa rin siya pagkatapos ng lahat. Sana ay hindi ka magtatago ng sama ng loob, seryosong sabi ni Jenna. Dahil nandito na ako, hindi na ilangan ang iyong mga salita, sagot ni Justin. Napabuntong hininga si Jenna. Kung gayon, ipapasa ko siya sa iyo ngayon. Sa totoo lang, mahal na mahal ka namin ni Huey. Isa kang napaka-maaasahang binata. Proud kami sa iyo. Medyo nabigla si Mark Ing. Tinanong niya si Karen, ang taong ito ay si Justin. Kahit ang tita Gibson mo ay kilala siya. Tumanggo si Karen. Hindi ko rin alam kung bakit. Pero kilala talaga nila ang isa't isa. Ang mga mata ni Mark Ing ay puno ng mga iniisip. Jenna, Justin, Lester. Gibson clan, ang mga taong ito ba ay may ilang uri ng relasyon sa pagitan nila? Nagulat din si Rebecca na kilala ni Jenna si Justin. Gayunpaman, hindi niya masyadong binibigkas ang kanyang mga tanong. Tiningnan lang niya si Jenna na may curious na mga mata. Alam niyang hindi madaling pakisamahan ang kanyang hipag. Si Jenna ay kasangkot sa maraming bagay tungkol sa Gibson clan. Bakit ganito ang pakikitungo niya kay Justin, na para bang kausap niya ang sarili niyang anak? Tiyak na hindi ito isang bagay na inaasahan kong mangyayari, naisip ni Rebecca. Malabo, naramdaman ni Rebecca na may hindi sinasabi sa kanya ang mga taong ito. Sa wakas ay ibinuka ni JC ang kanyang bibig. Sigurado ka bang magagawa mo? Tanong niya. Labis siyang nag-aalala sa kanyang alagad. Sinulyapan siya ni Justin. Kung sinabi kong hindi ako tiwala, maaari ko bang iwanan siya bilang siya? Ang magiliw na tingin sa mukha ni JC ay agad na nawala, ngunit hindi siya naglakas loob na ipahayag ang kanyang galit. Nang malaman ng tunay na pagkakakilanlan ni Justin, lubos niyang naunawaan na si Justin ay nasa ibang antas mula sa kanya. Sinabi ni Justin sa mga taong nasa likuran niya, lahat, umalis na sa silid na ito. Sa susunod na kalahating oras, walang sino man ang pinapayagang makalapit sa lugar na ito. Medyo nag-aalala si Rebecca. Nang gusto niyang tanungin kung ano ang pinaplano ni Justin, pinigilan siya ni Jenna. Sister-in-law, labas tayo. Alam ni Justin ang kanyang limitasyon. Ayaw lang niyang magambala. Walang magawa, sinundan ni Rebecca sina Mark Ing, Dawis JC at ang iba papalabas ng kwarto. Sa labas ng silid sa courtyard, tinanong ni Rebecca si Jenna pagkatapos maisara ang mga pinto, Jenna, maging tapat ka sa akin. May tinatago ka ba sa akin? Natigilan si Jenna. Alam niya na si Rebecca ay isang matalinong babae, na tiyak na may napagtanto noong kausapin niya si Justin ang may ganoong pagkakilala. Bagamat gusto niyang sabihin ang paumanhin nitong palusot ng isang babae na ang kanyang nawawalang anak na hinahanap niya, sa nakalipas na 20 taon o higit pa, ay ganito kalapit sa kanyang mga mata, alam ni Jenna na kung talagang ginawa niya iyon, tiyak na susubukan ni Rebecca na ibalik si Justin sa angkan ng Gibson anuman ang mangyari. Kung nangyari iyon, ang mga kalaban sa politika na nakikipagkompetensya para sa mga paksayon ng angkan ng Gibson ay sasamantalahin ang pagkakataong ito upang hampasin si Parley sa iskandalo, kaya magdulot ng hindi maibabalik na pinsala sa halalan ni Parley. Bagamat ang angklan ay hindi nangangahulugang babagsak bilang isang resulta, ito ay maaapektuhan pa rin. Ang mga susunod na pag-unlad nito ay tiyak na mahigpit na pipigilan.
Sa kabila ng pagiging matapang, hindi mangangahas si Jenna na paglaruan ang kapalaran ng angkan, lalo na nang walang pahintulot. Kaya naman, nagpakawala lang siya ng isang magalang na ngiti at sinabing, "Ate-in-law, ano ang iniisip mo? Ano ang dapat kong itago sa iyo?" Maliwanag, si Rebecca ay hindi ganoon kadaling nalinlang. Tinanong niya, kung gayon, paano kayo nagkakilala ni Justin? Maaari ba kayong mag-usap tungkol dito? Agad na nag-isip ng dahilan si Jenna. Nakangiting sinabi niya, ang kanyang asawang si Marian, ang CEO ng Yellow International, ay may relasyon sa aming Yuan clan sa business side of things. Kaya nagkita na kami sa isang piging at nag-chat noon. Marian, dati sa Villa, si Rebecca ay nakatutok kay Justin kaya hindi niya gaanong pinansin si Marian. Habang iniisip niya ito, naalala niya na tinawag ni Justin ang babae na asawa, bago siya umalis. Nang pag-isipan niya ito ng mas mabuti, tila ilang beses nang nakilala ni Rebecca ang ginang noon sa orphanage sa Stonegate, ngunit wala siyang anumang pakikipag-ugnayan sa kanya bago iyon. Kaya siya ang CEO ng Yellow International. Yellow International. Marian. Bulong ni Rebecca. Mukhang kamukha niya ang babaeng iyon. Ano? Anong babae? Hindi naiwasang magtanong ni Jenna matapos marinig ang pag-ungol ni Rebecca sa sarili. Umiling si Rebecca at sinabing, wala lang. Naaalala ko lang ang nakaraan. Bagamat naramdaman ni Jenna na may higit pa rito, hindi niya ito tinanong. Nakaramdam na siya ng labis na pagkakasala nang harapin niya si Rebecca. Kaya't nagpasya siyang huwag magsalita ng kahit ano sa ngayon. Habang ginagamot ni Justin si Lester, sa labas ng patio ng Collins clan, dalawang lalaki ang nagkataon. Si Parley Gibson ay nakasuot ng uniforme ng militar gaya ng dati. Baka sa kanyang matalas na mukha ang pagka-istrikto. Nagangat siya ng kakaibang tingin nang mapansin niya ang isang lalaking nakasuot ng itim na coat na bumaba mula sa isa pang jeep, mukhang masigla. General Lysander, bakit malaya kang pumunta dito ngayon? Ang taong kausap ni Parley ay si Zachary. Hindi na nagulat si Zachary nang makita niya si Parley. Nakangiting mahina, sinabi niya, isang trahedya ang nangyari sa anak ni Commander Gibson. Agad akong pumunta sa lugar nang marinig ang balita. Ang misyon sa pagkakataong ito ay napakahirap gawin. Si Lester, bilang isa sa mga pangunahing mandirigma, ay biglang nasugatan. Bilang pangkalahatang commander, kailangan ko pa ring alalahanin siya kahit pribado. Pasasalamatan ko si General Lysander sa ngalan ng aking anak, sabi ni Parley. Dami itong tusong matandang Zorro. Wala siyang pinagkaiba sa akin. Matapos ipaalam na narito si Justin para gamutin si Lester, hindi siya mapakali at nagpasyang pumunta rito, naisip ni Parley. Naalala pa niya na ang lalaking ito ang nagdala ng DNA report sa kanyang ama na si Gibson Gongming na nagpagalit sa kanya dahil dito. Kaya, hindi masyadong masaya si Parley nang makaharap si Zachary Lysander. Maliwanag para kay Parley, ang mga intensyon ni Zachary ay tiyak na hindi ganoon kasimple. Dapat ay mayroon pa siyang mga plano na hindi pa nabubunyag. Pinakamabuting lumayo sa kanya. Kahit na ang Lysander clan sa Central City ay hindi itinuturing na isang tunay na makapangyarihang clan tulad ng Gibson clan, medyo maimpluwensyahan pa rin sila at hindi dapat maliitin. Espesyal na binalaan siya ni Gibson Gongming na huwag maliitin si Zachary, na nangangahulugang mayroon siyang mga nakatagong kapangyarihan. Hindi bababasa, ang misyon kung saan bumaba sina Lester at JC mula sa mga bundok upang lumahok ay pinangunahan ni Zachary. Biglang naalala ni Parley ang gabi nang tingnan niya ang background ni Justin sa nakalipas na 20 taon. Gamit lamang ang kanyang impluwensya sa militar, nalaman ni Parley na maraming data tungkol kay Justin ang na-encrypt, na maaari lamang ma-access ng mga nangungunang miyembro ng Departamento ng Seguridad. Tungkol sa impormasyong nagawa niyang tingnan, wala siyang ideya sa pagiging lihai-timo, na napatunayang walang silbi sa wakas. Gongming or Gavin.
Bagamat si Parley ay namamahala lamang sa panig ng militar, alam niya na ang Zenica ay may isang lihim na organisasyon na tinatawag na Red Flame Iron Brigade. Gayunpaman, dahil hindi ito masyadong kahanga-hanga, hindi ito lubos na pinapahalagahan, na nagbigay daan sa kanila na lumayo sa mga alitan sa kapangyarihan. Gaano man ang iniisip ni Parley tungkol dito, ang data tungkol kay Justin ay maaari lamang panatilihing secure ng departamento ng Red Flame Iron Brigade. Tanging tulad ng isang organisasyon ay nais na i-encrypt ang data kaya magkano na kahit na siya ay hindi ma-access ito bilang ang commander ng militar distrito. Dahil mapansin ang relasyon ng Gibson clan at Justin, si Zachary ba ang tunay na namamahala sa Red Flame Iron Brigade? Naiisip ko lang na ito ang dahilan kung bakit babalaan ako ni Itay tungkol sa kanya, naisip ni Parley habang sinusulyapan niya si Zachary paminsan-minsan. Habang naglalakad siya, nagtanong siya, General Lysander, kilala mo ba si Justin? Tila inaasahan ni Zachary ang tanong. Oo. 2 beses na tayong nagtulungan dati. Mukhang may iba't ibang kakaibang aspeto tungkol sa kanyang nakaraan. Tiningnan ni Parley si Zachary mula sa gilid ng kanyang mga mata. Bahagyang gumalaw ang mga kilay ni Zachary. Commander Gibson, naniniwala ako na mas alam mo kung ano ang ibig sabihin ng mga lihim ng militar kaysa sa akin. Nadurog ang puso ni Parley. Mukhang tama ang hinulaan ko. Si Justin ay tiyak na may isang hindi kapani-paniwalang nakakatakot na nakaraan. Tama yan. Paano siya magiging isang ordinaryong tao kung kahit si JC ay natatakot sa kanya? Bagamat hindi niya alam kung ano ang mga lihim ng militar na binanggit ni Zachary, kinailangan ni Parley na suriin muli ang sitwasyon upang isaalang-alang kung anong posisyon ang dapat niyang ilagay sa binata na biglang sumulpot sa 363. Nang magkasama sina Parley at Zachary sa patio, naroon na si Abbas Morgana na nakatayo. Bahagyang tumango si Morgana kay Parley, ngunit tuluyang hindi pinansin si Zachary, initalikod ang kanyang ulo na parang hindi niya ito napansin. Bumantong hininga si Zachary at naglakad patungo kay Morgana. Bakit kailangan mong gawin to? Pinapahiya mo ako sa tuwing magkikita tayo. Dapat ay tapat tayo sa isa't isa simula pa noong araw na ikinasal tayo. Wala ka namang mapapala sa pagtrato mo sa akin ng ganito. Ngumuso ng masama si Morgana. Mind your own business. I don't need you to step into my life. Pwede ba talaga akong manatili sa labas? Kung hindi ikaw ang nagpilit kay Lucille na makipagkita kay Justin noon, hindi na sana nangyari ang insidenteng ito. Kontento ka na ba ngayong nasugatan ang young master ng Gibson clan? Galit na tinitigan ni Morgana si Zachary at sinabing, ang desisyong ito ay mas mahusay pa rin kaysa sa pagpapadala mo sa aking anak at manugang na babae sa kanilang kamatayan. Ikaw. Si Zachary ay nagalit, ngunit hindi makapagsalita para ipagtanggol ang sarili. Kung tutuusin, tiyak na ang desisyon niya ang nagpakamatay sa kanyang mga anak sa isang digmaan sa isang lugar sa labas ng kanilang bayan. Nang makitang nagsimulang magtalo sina Morgana at Zachary nang magkita, ang mga tao sa paligid ay kumilos na parang wala silang narinig at nakita. Ang katotohanang kinasal sina Zachary at Morgana ay hindi lihim sa mga tao sa bilog na ito. Gayunpaman, hindi pa rin nila naiintindihan kung ano ang partikular na naganap sa pagitan nila, ngunit alam nila na nagkaroon sila ng alitan na ito sa nakalipas na 20 taon o higit pa. Kaya, hindi sila masyadong nagulat. Nakipag-eye contact si Parley sa kanyang nakababatang kapatid na babae na si Jenna bago naglakad patungo sa Rebecca. Sa masalimuot na tingin, tumingin siya sa pintuan sa pagitan nila at ng silid ng pasyente. Tinatrato ba ng batang iyon si Lester? Si Rebecca ay palaging isang magiliw na babae. Bagamat nakipag-away siya kay Parley kanina, hindi siya sumunod sa yapak ni Morgana para makipagtalo sa kanya ng mahigit 20 taon. Bahagyang tumango, mahinang sinabi niya sa amin na huwag siyang gambling ng kalahating oras. Dapat ay tapos na siya kaagad. Hindi sinasadyang nagtanong si Parley, may nasabi ba siyang kakaiba sa iyo? Anything out of the ordinary? Ano ang sinusubukan mong itanong? Tiningnan ni Rebecca ang kanyang asawa na may kakaibang tingin. Agad na iniba ni Parley ang usapan.
Pumayag siyang pumunta kaagad pagkatapos mong hilingin sa kanya. Hindi ba siya nagpahayag ng anumang mga kahilingan? Natural na hindi sasabihin ni Rebecca sa kanya na lumuhad siya sa harap ni Justin. Hindi dahil sa nakaramdam siya ng hiya. Alam niyang tiyak na magagalit si Parley sa kanya kung gagawin niya iyon. Kapag nangyari iyon, lahat ay magiging awkward at malungkot. Bilang resulta, sinabi lang ni Rebecca, hiniling niya sa akin na huwag nang magmakaawa sa kanya sa hinaharap. Ito lang ang tanging kahilingan niya. Ma'am Alamos. Napakunot ng noo si Parley. Gayunpaman, nang marinig niya na hindi pinahintulutan ni Justin si Rebecca na magmakaawa sa kanya, tumigil ang kanyang puso sa pagtibok ng ilang segundo. Mabilis na napansin ni Parley na kahit na hindi nakilala ni Rebecca si Justin, maaaring nalaman ni Justin ang tungkol sa kanyang relasyon sa Gibson clan. Maaaring mag-isip si Parley ng maraming dahilan kung bakit hindi inilantad ni Justin ang usaping ito. Ngunit kahit alinman iyon, ayos lang siya hanggat hindi ito ibinalita ni Justin. Talagang hindi ka dapat nagmamakaawa sa kanya. Siya ay mula sa nakababatang henerasyon at hindi isang mahalagang karakter. Hindi siya karapat-dapat na pakiusapan mo, pagmamalaki ni Parley. Kumunat ang noo ni Rebecca, ngunit walang sinabi para lumaban. Pagkatapos ng lahat, nasanay na siya sa kayabangan ni Parley. Sa sandaling ito, tinitigan ni Rebecca ang pisngi ni Parley. Biglang may pumasok sa isip niya. Hindi nagtagal ay nawala siya sa pag-iisip. Bakit siya? Nagpatuloy ang katahimikan sa looban ng isa pang 5 o 6 na minuto. Sa wakas ay nabuksan na ang pinto. Mukhang walang pakialam, si Justin ay tahimik na lumabas ng silid, na puno ng pawis ang kanyang noo. Ibinaling ng lahat ang atensyon kay Justin habang naghihintay ng sagot. Magkaiba ang tingin ni Parley at Rebecca. Sinuri ni Parley si Justin sa pagmumuni-muni, habang si Rebecca ay natigilan, na parang may bigla siyang napagtanto. Sinabi ni Justin kay JC at sa iba pa, bigyan siya ng 1 buwan at gagaling siya. Bahagyang humihina ang kanyang kakayahan kaysa dati, ngunit maaari siyang bumalik sa dati niyang antas kung magsasanay siya ng husto. Medyo mahina ang boses ni Justin. Ang dami ng panloob na enerhiya na ginugol sa paggamot sa lahat ng mga meridian at organo ng isang tao ay malayo sa maisip ng isang tao. Higit pa rito, si Lester ay hindi nasugatan sa labas, na naging dahilan upang hindi magamit ni Justin ang kanyang dugo para mapabilis ang kanyang paggaling. Maaaring gamutin ang ganoong matinding pinsala sa loob lamang ng kalahating oras. Sinabi sa akin ni Senior Brother Song kung gaano kaganda ang Endless Resolve Restoration Scripture, ngunit hindi ko inaasahan na ang level 9 ay magkakaroon ng ganoong nakakatakot na bilis ng paggaling, bulong ni Morgana. Bahagyang naaliw ang mga tao sa paligid. Kung si Lester ay paralisado sa nalalabing bahagi ng kanyang buhay, ang mga tao mula sa angkan ng Gibson ay hindi hahayaang mawala ang bagay na ito ng ganoon na lamang. Bagamat alam ng karamihan sa mga taong naruroon na hindi natatakot si Justin sa Gibson clan, mag-aalala pa rin sila dahil ito ay negatibong makakaapekto sa Zenica. Hindi na kailangang sabihin, si Jenna ay mas nag-aalala dahil palagi siyang nag-aalala tungkol sa kanyang angkan. Pagkatapos magsalita ni Justin, hindi na siya gustong manatili pa doon. Gusto niyang umalis, ngunit napansin niyang nakatayo si Parley sa kanyang harapan nang iangat ang kanyang ulo. Ito ang unang pagkakataon na nagkita sila sa isang formal na setting. Sa eksaktong sandali na nagtagpo ang kanilang mga tingin, parehong naunawaan kaagad ni Justin at Parley ang maraming bagay ng malinaw. Sa wakas ay napagtanto din ni Rebecca kung ano ang kakaibang pakiramdam na naramdaman niya nang makita si Justin kanina. Magkapareho sila. Ang sarili kong asawa at ang binatang ito na tinatawag na Justin ay magkamukha. Bagamat mukhang matanda na si Parley, ang kanyang hitsura noong bata pa siya ay hindi kapani-pani walang katulad ng hitsura ni Justin ngayon. Gayunpaman, hindi kailanman naisip ni Rebecca ang direksyong iyon, kaya nabigo siyang mapansin ang anumang hindi pangkaraniwan kanina. Bilang mga tagalabas, nagawa ni Jenna at Henderson na mas malinaw na obserbahan ang sitwasyon. Sa pamamagitan ng iba't ibang lihim na pagsisiyasat bilang karagdagan sa saloobin ni Justin, gumawa si Jenna ng conclusion. Saglit na nagkatitigan sina Justin at Parley sa katahimikan, na para bang sila ay hindi hihigit sa mga estranghero sa isa't isa.
Pagkatapos ay lumingon si Justin kay Karen at sinabing, maghanda ka ng kotse para sa akin. Bago sumagot si Karen, sumagot si Mark Ing, walang problema. Maraming salamat sa pagligtas kay Lester. Nang makitang nagplano si Justin na umalis ng ganoon, lumakad si Zachary at sinabing, binata, huwag kang umalis kaagad. May kailangan pa akong pag-usapan sa iyo. Alam ni Justin na walang magandang mangyayari nang mapansin niya si Zachary kanina. Inaasahan, narito siya upang hanapin si Justin. Sabihin kung ano ang kailangan mo, ngunit bilasan mo. Mukhang naiinip si Justin. Alam na alam ni Zachary ang ugali ni Justin. Bukod dito, siya ang pinaka-aware na maraming tao ang naroroon na hindi gustong makipag-ugnayan ni Justin. Kaya, nang hindi nagagalit, ngumiti siya at sinabing, marahil hindi dito ang pinakamagandang lugar para pag-usapan ito. Nagtungo si Justin sa labas ng courtyard, habang sinundan siya ni Zachary palabas pagkatapos tingnan ang lahat. Ang iba ay hindi magiging masyadong insensitive na sumunod sa kanila. Sina Jenna, JC, Morgana, Mark Ing at ang kanyang anak na si Karen ay nagtungo sa isa pang patio, na naiwan lamang doon sina Parley at Rebecca. Napansin ni Parley na may pagdududa na nakatingin sa kanya si Rebecca. Alam niyang may nalaman ang kanyang asawa. Kinakabahan siya pero iba ang pinatunayan ng mukha niya. Pumasok tayo sa loob para tingnan si Lester. Nanatiling tahimik si Rebecca at sinundan si Parley sa silid. Sa kasalukuyan, si Lester ay nakahiga sa kama, mukhang hindi gaanong mapatlakay sa dati. Kung pagmamasdan ng maigi, mukhang natutulog lang siya. Bahagyang gama ng pakiramdam ni Rebecca. Inayos niya ang kumot ni Lester habang nag-iisip ng iba. Nakatalikod kay Parley, tinanong niya, Pojen, may tinatago ka ba sa akin? Hindi, walang pag-aalinlangan na sagot ni Parley. Tila kinumpirma ni Rebecca ang kanyang hula. Nakangiting sabi niya, since sinabi mo na hindi, dapat may something noon. Kung wala naman talagang tinatago, tatanungin mo talaga ako kung bakit ko natanong yan. We've been married for so many years. I know you more than you. Kumunat ang noo ni Parley. Since you know me this much, hindi mo na dapat ako tinanong yan. Pwede bang wag na akong magtanong? Marahas na tumalikod si Rebecca at tumitig mismo sa mga mata ni Parley. Sabihin mo sa akin. Justin, siya ba ang nawawalang anak natin? 364. Sa labas ng courtyard ng Collins residence, si Justin ay may sigarilyo sa kanyang bibig habang siya ay nakasandal sa isang malaking puno ng balang. Itinaas ang kanyang ulo upang tingnan si Zachary, sinabi niya, wala ako sa magandang mood ngayon. I-summarize kung ano ang gusto mong sabihin. Tumango si Zachary bilang pagsang-ayon. Alam mo ba kung bakit bumaba ng bundok si Lester kasama ang kanyang master dawis na si JC mula sa Kunlun sect at pumunta sa Stonegate? Hindi ito ang aking inaalala, sagot ni Justin. Ngunit ito ang aking alalahanin. Ito ay isang bagay tungkol sa Red Flame Iron Brigade, mataimtim na sabi ni Zachary. Sa pagkakataong ito, pangunahin silang dumating upang suportahan kami. Noong nakaraang buwan, nakatanggap kami ng isang nagbabantang hamon para sa isang labanan. Ang lakas ng kalaban ay nagpilit sa amin na mag-imbite ng mga eksperto sa labas ng Red Flame Iron Brigade para sa tulong. Kahit na hindi pa opisyal na sumali si Lester sa koponan, ang kanyang kapangyarihan ay maaaring karibal sa Sky Dragon. Bilang karagdagan sa kanyang master na dawis na si JC, sila ay magiging malaking tulong sa amin. Kaya, dahil nasaktan mo si Lester, kailangan mong bayaran kami sa anumang paraan. Kung hindi, ito ay maaaring negatibong makaapekto sa lahat kapag natalo tayo sa labanan, nakangiting sabi ni Zachary. Makikita sa mukha niya na medyo natuwa siya. Si Justin ay tumawa ng masama. Inatake ko siya para sa kapakanan ng apo mo. Hindi ka ba dapat magpasalamat sa akin? Kahit na si Lucille ay dinala ni Lester, hindi siya masasaktan at si Lester ay maaari pa ring lumahok sa labanan. Gayunpaman, halos tapusin mo ang kanyang buhay sa pagkakataong ito, na naging dahilan upang hindi siya makabawi ng buo bago ang isang buwan, ngunit ang ating labanan ay maaaring mangyari anumang oras. Hindi mo ba naisip na napaka-unfair mo sa amin?
Bakit ako mag-iingat kung ito ay patas sa iyo o hindi, at bakit ko kailangang bumawi para dito? Sabi ni Justin bago pa umitik ng kanyang sigarilyo. Habang ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likuran, tumingin si Zachary sa direksyon ng Stonegate City. Pinagtiisan ka namin sa pagdadala ng team ng Sea Eagle sa Zenica. Ito na ang pinakamalaking pribilehyo mo. Sa pagkakataong ito, nasugatan mo ang aming pangunahing kalaban ngunit hindi ka namin papanagutin, bagaman inaamin kung bahagi ng dahilan ay dahil sa pagkamangha namin sa iyo. Gayunpaman, hindi mo ba naisip na kahit na matapos ang lahat ng iyon, dapat mo kaming bigyan ng kapalit? Nag-isip sandali si Justin bago nagtanong, sabihin mo sa akin kung sino ang unang kalaban, at ang kanilang layunin sa pagkakataong ito. Dumilat si Zachary habang nakikita ang pagiging istrikto sa kanyang mga mata. Siguradong mas marami kang alam tungkol sa ating kaaway kaysa sa amin. Sila ang Sandstorm Mercenary Corps, habang ang target nila ay ang nuclear aircraft carrier na palihim naming ginagawa sa isang hidden base sa Stonegate. Nang marinig ang pangalang ito, agad na sumimangot si Justin. Ang balita na ang Zenica ay gumagawa ng isang nuclear aircraft carrier ay isang kumakalat na tsismis sa buong mundo, ngunit hindi ko alam na ito ay totoo. Maliwanag, ito ay isang bagay na nakapipinsala sa maraming malalakas na bansa, kaya napaka-posible para sa kanila na kumuha ng mga mersenaryo na darating at magdulot ng pinsala. Kung ihahambing ang kapangyarihan ng mga mersenaryo ng Zenica sa mga nasa ibang bansa, mas mataas ang antas ng kapangyarihan ng kanilang mga mersenaryo. Akala ko ba hindi umaalis sa Middle East ang Sandstorm Mercenary Corps? Sabi ni Justin. Tama. Mula nang ito ay itinatag, walang nakakaalam kung paano binuo ang organisasyong ito. Naging aktibo lamang sila sa nakalipas na 2 taon. Kung isa sa alang-alang natin na ang Sea Eagles na nakikinig sa iyong utos ay nangingibabaw sa Mediterranean Sea at Northern Europe, kung gayon, ang Sandstorm ang siyang mangingibabaw sa gitnang silangan. Sa totoo lang, ang ating mga espesyal na puwersang Water Dragon ay walang kalaban-laban para sa kanila, seryosong sabi ni Lysander G. Nakalanghap si Justin ng isang subo ng usok. Ang pagpapasigla na nagmula sa mahinang tabako ay nagpalinaw sa kanyang isip. Matapos itapon ang upos ng sigarilyo, nagsimula siyang mag-isip ng mabuti. Bagamat hindi gaanong nakipag-ugnayan si Justin kay Sandstorm, ang kanyang mga tauhan ay dumanas ng malaking pagkatalo dahil sa kanila. Ayon sa mga ulat na ibinigay ni Sauron, ang mga pangunahing kontrata mula sa gitnang silangan ay halos lahat ay inagaw ng Sandstorm mula nang sila ay itinatag. Ito ay hindi dahil ang Sea Eagles ay mas mababa sa kanila. Karamihan sa mga miyembro mula sa Sea Eagles ay mula sa dagat Mediteraneo at Hilagang Europa, at halos buong buhay nila ay nanirahan sa mga lupaing may nyebe at nagyayelong bukod pa sa karagatan, kaya hindi sila masyadong magaling sa mga labanan sa desyerto. Bilang resulta, sa nakalipas na 2 taon, isang linya ang iginuhit sa pagitan ng 2 pangunahing mercenaryong corps mula sa gitnang silangan at Europa. Makukuha ng Sandstorm ang kanilang kayamanan mula sa pagkuha ng langis, habang ang Sea Eagles ay kikita ng pera mula sa European royal family. Walang sino man sa kanila ang makikialam sa isa't isa, ngunit malabo silang nakikipagkompetensya kanina pa. Ang pinakasikat na labanan na Sandstorm ay naganap noong ibagsak nila ang gobyerno ng isang bansa matapos na upahan ng ilang revolusyonaryong hukbo sa gitnang silangan. Sa prosesong ito, sinubukan ng Amerika na gumamit ng mga advanced na teknolohiya para ipilit ang mga ito habang kinokontrol ang rehimen, ngunit pinasok ng mga hukbo mula sa Sandstorm, na naging dahilan upang mahuli ang isa sa kanilang mga general na siyang pangunahing dahilan kung bakit sila natalo sa digmaan. Ang reputasyon ng Sandstorm ay tumaas mula noon. Walang nangahas na maliitin ang grupong ito ng mga mersenaryo. Dahil sila ay nagpapatakbo lamang sa gitnang silangan, hindi sila nagdulot ng labis na problema sa marami sa mga bansa. Ang Sandstorm ay mayroon ding kakaibang libangan. Sa tuwing bago sila magsimula ng digmaan, magpapadala sila ng liham ng imbitasyon para sa digmaan na nagsasabi na pupunta kami upang labanan ka. Humanda ka. Sila ay talagang isang grupo ng mga mayabang at hindi kapani-paniwalang tiwala ng mga mersenaryo.
Gayunpaman, kung ang kanilang mga record sa pakikipaglaban ay kung ano ang sinasabi nila, sila ay isang mabigat na grupo. 2 taon na ang nakalilipas, dahan-daang inilalayo ni Justin ang kanyang sarili mula sa madugong bilog, at ipinasa ang mga kapangyarihan sa ilalim ng kanyang pangalan kay Sauron, Mockedon at iba pa, kaya hindi siya kailanman tunay na nakipag-ugnayan sa mga tao mula sa Sandstorm. Ang nagtatag ng Sandstorm ay isang misteryosong kapwa. Walang mga tala tungkol sa kanyang nakaraan. Ang tanging impormasyon na makukuha tungkol sa kanya ay medyo bata pa siya. Sa wakas ay naunawaan ni Justin kung bakit ganito kakapal ang balat ni Zachary at nilunok ang kanyang pride para humingi ng tulong sa kanya. Kung talagang dumating ang Sandstorm sa Zenica, tiyak na hindi sila mapipigilan ng Red Flame Iron Brigade. Ang antas ng kapangyarihan ng grupo ng 8 ay hindi pangkaraniwan, ngunit ang mga miyembro ng Dragon Group ay halos kapantay ng Sandstorm. Gayunpaman, sila ay hindi gaanong brutal at matapang kaysa sa Sandstorm. Ang pag-anyaya kay JC at Gibson na humiga mula sa kabundukan ang tanging magagawa niya. Darating ang Sandstorm mula sa Persian Gulf. Hindi sila magdadala ng malaking bilang ng mga tropa para sa isang labanan sa karagatan. Malamang na magpadala sila ng 2 plate ng mga elite. Hindi mo ba sila mapipigilan sa karagatan? Tanong ni Justin. Mapait na ngumiti si Zachary. Gusto namin. Pero alam mo ba kung sino ang kumuha ng Sandstorm sa pagkakataong ito? Umiling si Justin. May mga tao sa buong mundo na gustong pigilan ang Zenica na magkaroon ng nuclear aircraft carrier. Brahma, sabi ni Zachary bago bumantong hininga. Sa wakas ay nagulat si Justin sa pagkakataong ito. Sila na. I bet hindi mo rin sila inaasahan, di ba? Brahma mula sa India, ay maaaring ituring na ang pinaka-hindi aktibong nakatagong organisasyon sa ilalim ng isang bansa sa mundo. Tinanggap nila ang Sandstorm mula sa gitnang silangan upang magdulot ng pinsala sa aming base sa Stonegate na mayroong isang nuclear aircraft carrier na ginagawa, sabi ni Zachary. Natuwa si Justin. Sa mundong ito, ang mga organisasyon na sa tingin niya ay walang punto sa umiiral na kasama si Brahma mula sa India. Matapos ang walang dahas na pagsuway sibil sa India ay natapos nang ang kanilang founding father na si Gandhi ay pinaslang, si Brahma ay itinatag ng lihim upang protektahan ang mga pangunahing tao na nagpapatakbo ng bansa. Ayon sa mga sinaunang alamat ng India, si Brahma ang pinakamalakas na Diyos na manlilikha. Sa kanilang mga alamat, si Indra ang Diyos na tagapag-alaga, si Agni ang Diyos ng apoy, si Varuna ang Diyos ng tubig, ang lahat ay maituturing lamang bilang mga pangalawang klaseng Diyos. Si Brahma, Azure, Vishnu at ang iba pang mga pangunahing Diyos ay ang tunay, nangungunang mga Diyos ng India. Ang bawat pinuno ng Brahma ay tatawaging Hari ng Brahma. Sinasabi na ang grupong ito ng mga tao ay maaaring gumamit ng iba't ibang uri ng pangkukulam dahil sila ay nagsagawa ng sinaunang Indian yoga, habang ang bawat hari ng Brahma ay maaaring gumamit nito ng napakahusay. Bagamat maraming tao ang tumangging maniwala kung gaano ang mahiwagang yoga kapag isinagawa hanggang sa kasukdulan nito, alam na alam ni Justin na kapag ang lakas ng pag-iisip ay umabot sa sukdulan nito, posibleng gumamit ng ilang kulam, wika nga, upang magamit. Halimbawa, ang pumapatay na aura ng patay na si Noriko Okawa ay umabot sa isang tiyak na antas na nagbigay daan sa kanya na ilabas ang nakakatakot na kapangyarihan ng talim ng demonyo. Kahit ang isang genie na tulad ni Hanya ay hindi makagamit ng kahit katiting na lakas mula sa talam. Kung ang mga tao mula sa Brahma ay talagang may mataas na lakas ng pag-iisip na inaangkin nilang mayroon sila, ito ay lubos na posible na magagamit nila ang mga nabanggit na pamamaraan. Pagkatapos ng lahat, ang Zenica ay may sining ng panloob na enerhiya, at ang India bilang isa sa isang katulad na kalikasan na may sinaunang kasaysayan, ay natural na may ganoong uri. Gayunpaman, si Brahma ay palaging nagpapatakbo sa India lamang upang protektahan ang kanilang mga pangunahing miyembro. Halos walang record ng kanilang pakikipaglaban sa labas ng kanilang bansa. Hindi inaasahan ni Justin na ang pagtatayo ng Zenica ng isang nuclear aircraft carrier ay magdadala ng napakalaking epekto sa India. Bagamat ito ay hindi kinakailangang pinlano ng India lamang, dapat lang silang gumawa ng ganoong desisyon noong sila ay naiwan na walang ibang mga pagpipilian.
Ang mga sasakyang panghimpapawid na ginamit ng India ay binili lahat ng mga lumang modelo. Kung ang Zenica ay matagumpay na makakagawa ng isang nuclear aircraft carrier sa kanilang sarili, ang kanilang mga diskarte sa digmaan ay kailangang ganap na muling idisenyo. Dahil ito ay pinlano ng India, natural na hindi mapigilan ang sandstorm sa karagatan, dahil tatawid sila sa mga bundok sa Tibet upang tumuntong sa lupain ng Zenica. Ang pagnanais na mahuli ang grupong ito ng mga tao sa lupa ay imposible. Ang mga regular na hukbo ay magsisilbi lamang bilang kumpay ng kanyan. Kasabay nito, kung ang labanan ay labis na matindi, ang mga inosenteng mamamayan ay masasaktan. Hindi maiiwasan, tiyak na ito ay isang bagay na hindi maaaring mangyari. Ang pinakamagagawa nila ay ang maghintay para sa sandstorm na dumating sa construction site sa Stonegate upang simulan ang labanan. Sa halip ay inaasahan ni Justin na makilala ang grupong ito ng mga kasama na malalim na nauugnay sa mga alamat ng India. Isa pa, hindi siya masyadong matutuwa kung magdulot sila ng kaguluhan sa bansang kanyang tinitirhan. Gayunpaman, kung talagang tumulong siya sa Red Flame Iron Brigade, masisira niya ang kanyang relasyon sa mga organisasyon mula sa ibang mga bansa. Sabi niya, maaari kong ipadala si Mullen para pamunuan ang maliit na team ng Sea Eagles para tulungan kayo. Sa kanila, hindi problema ang pagpigil sa grupo ng mga mersenaryo mula sa sandstorm. Gayunpaman, paprotektahan ko lang ang aking mga kasamahan sa Sea Eagles. Wala akong pakialam kung mamatay ang iyong mga tao. Naiintindihan ko. Malaking tulong na kung maipapadala mo ang mga Sea Eagle. Labis na gumaan ang pakiramdam ni Zachary. Nakangiting sinabi niya, kung gayon ang paraan para makipag-ugnayan sa Sea Eagles. Dapat na check up mo na sila. Huwag kang umarte na hindi mo sila iniimbestigahan sa harap ko. Ipapaalam ko kay Mullen ngayong gabi at ikaw mismo ang makikipag-ugnayan sa kanya. Direktang inilantad ni Justin ang intensyon ni Zachary. Dahil matanda na si Zachary, hindi naging awkward sa sitwasyong ito. Young man, you're still my junior at the end of the day. Leave me some face where applicable. Kung gusto mong ipaglaban ang iyong mukha, gumawa ka ng isang bagay na igagalang kita muna. Umiling si Justin at tumalikod bago naglakad palayo sa puno. Nakatayo sa malayo, hinihintay ni Karen si Justin sa isang kotse. Maliwanag, binalak niyang personal na pabolaiken si Justin. 365. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo, walang ekspresyon na sagot ni Parley, bilang tugon sa tanong ni Rebecca. Tila pinatunayan pa ni Rebecca ang kanyang mga hinala. Sabi niya, noong isang araw, nakasalubong ko si Justin sa orphanage. Noong mga oras na iyon, naramdaman kong kilala ko ang binata, na parang dati kong kaibigan, ngunit hindi ko maisip kung sino iyon at hindi nagtagal ay inalis ko ang pag-iisip na iyon. Nang magmakaawa ako sa kanya na iligtas si Lester ngayon, muli, nataman ako ng kakaibang pakiramdam ng pagiging pamilyar, hindi ko alam kung bakit kami magkakilala. Sino siya? Isang nakakalungkot na ngiti ang pinakawala ni Rebecca. Ang isang hanggal na ina lang na tulad ko ang hindi makikilala ang sarili niyang anak. Noong nakita kita kanina, bigla kong naisip, hindi ba ang hitsura ni Justin ay halos kapareho mo noong bata ka pa? Bagamat hindi magkapareho ang kanyang hitsura, ang tabas ng kanyang mukha ay tila ginawa mula sa parehong amag. Ang iyong mga mata, ang iyong mga ilong. Halos magkapareho. Rebecca, sobra mong iniisip ito. Nagkataon lang ito, sagot ni Parley habang ang kanyang mga mata ay nagtataksil sa kanyang emosyon. Ngumuso si Rebecca sa pang-aalipusta. Nagkataon lang. Oo, nagkataon lang. Ang pangalan ng pamilya niya ay Gibson, at kamukhang kamukha mo siya. Bagamat kami ay ganap na estranghero, naramdaman kong napakapamilyar niya sa unang pagkakataong makilala ko siya. Oo nga, kinausap siya ni sister-in-law na parang kamag-anak niya kanina. Nagkataon lang na kahit siya ay kilalanin ang binata na ito. At saka, noong lumuhad ulit ako para iligtas siya kay Liba para magmakaawa sa kanya. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Parley. Sabi mo lumuhad ka sa harap niya. Paano ka luluhod sa sarili mong anak? Kasunod ng kanyang pagsabog ng galit, mabilis na napansin ni Parley na nahulog siya sa bitag ni Rebecca.
Inaasahan, lumitaw ang tuwa sa mga mata ni Rebecca. Humihingal siya ng napakalakas na ang kanyang dibdib ay mabilis na lumaki at lumambot, na para bang nakatanggap siya ng balita ng isang bagong panganak. Nanginginig ang kanyang katawan habang nakatitig kay Parley na may luhang mga mata. Ikaw. Sa wakas inamin mo na. Justin. Justin. Anak ko talaga ang batang iyon. Talaga. Namilog ang sulok ng mga mata ni Parley. Malungkot, sabi niya, so what if that's the case? His emergence could not happen at a worse time. Gayunpaman, ganap na hindi siya pinansin ni Rebecca. Siya ay nalubog sa kagalakan kasunod ng paninindigan ni Parley. Ang lahat ng iba ay pangalawa sa kanya sa puntong iyon. Walang tigil na pag-agos ang mga luha. Ang anak na hiniwalayan niya sa loob ng mahigit 20 taon ay buhay pa sa kanyang pagtataka. Naramdaman ni Rebecca na ang mga kulay abong ulap na kumulimlam sa kanyang asul na langit kanina ay natangay lahat ng metaphorical na hangin ng balita. Aking anak ko. Alam ko na. Alam kong mahahanap ko siya. Pinunasan ni Rebecca ang kanyang mga luha. May ngiti sa labi, naglakad siya patungo sa pinto. Saan ka pupunta? Tumalon si Parley patungo kay Rebecca at hinaranggan siya sa paglabas ng silid. Sabik na sumigaw si Rebecca, hahanapin ko si Justin. Gusto kong sabihin sa kanya na higit 20 taon na siyang hinahanap ng kanyang ina. Gusto kong sabihin sa kanya kaagad. Sa tingin mo ba, hindi niya alam na ikaw ang kanyang ina? Tanong ni Parley. Natigilan si Rebecca. Pinagbawalan ba niya akong lumuhad sa harap niya dahil alam niya ang pagkatao ko? Alam niyang nanay kanya at tatay niya ako, pero itinuring kami ng diretsong tao na parang estranghero. Sa tingin mo ba, magiging maganda ang pakikitungo niya sa iyo kung hahanapin mo siya? Sinundan ni Parley ng isa pang tanong. Hinawakan ni Rebecca ang kanyang dibdib nang maramdaman niya ang isang kirot sa puso. Pagkatapos noon, kinagat niya ang ibabang labi at huminga ng malalim. Iniwan namin siya sa loob ng 20 taon nang hindi siya sinusuri. Walang pag-aalinlangan na kamumuhian niya kami dahil doon, at tatanggihan niya kaming kilalanin bilang kanyang mga magulang. Gayunpaman, ito ay ganap na naiibang bagay sa paghahanap ko sa kanya. Ipapaalam ko sa kanya na ang pagmamahal ko para sa kanya ay hindi kailanman nabawasan. Sa natitirang bahagi ng aking buhay, maaari kang mapahamak na sigurado ako na gagawin ko ang kanyang ina, kung gusto niya ako o hindi. Makikilala ko pa rin siya at sasabihin ko sa kanya ang totoo. Galit na sumigaw si Parley, bakit kailangan mong maging ignorante? Alam mo ba ang kahihinatnan ng iyong mga aksyon kung gagawin mo ito? Kapag nalaman ng mga tagalabas na ang isang anak na lalaki ay sumulpot sa angkan ng Gibson nang wala saan, paano nila tayo titingnan? Kapag nalantad ang insidente, hindi lang ako, ikaw at si tatay ang maaapektuhan, ang buong angkan natin. Hindi ba't ito ang sanhi natin sa pagtatapos ng araw? Babulay-walayin mo ba ang sarili mong mga supling alang-alang sa iyong kaligtasan, at tretuin mo siyang parang wala? Sumigaw si Rebecca sa ibabaw ng kanyang mga baga. Mayabang na sinabi ni Parley, para sa kapakanan ng Gibson clan. Para sa karangalan ng aming pamilya, ang pagsasakripisyo ng tandang bata na nawala sa loob ng ilang dekada ay wala. Galit na galit si Rebecca kaya nagsimula siyang tumawa. Sa pagtingin sa kanyang asawa na bigla niyang naramdaman na parang estranghero sa kanya, sinabi niya, "Yang po dyan. Kailan ka pa nagsimulang kumilos ng ganito? Hindi ka naman ganito noon. Noon, ikaw mismo ang nagsabi sa akin na siguradong kukunin mo ang anak natin sa orphanage. Nagwawala ka pa sa kwarto nang mawala ang bata. Hindi mo ba sinabi na tayo ang mag-iisang anak at ikaw ang baalang magsama-sama? Bakit tayo ang mag-iisang anak? Napakawalan diya sa autoridad mo." Sampal. Nabigong matiis ang mga pang-iinsulto, sinampal ni Parley ang kanang pisngi ni Rebecca ng mariin. Bilang isang ordinaryong may bahay, si Rebecca ay itinapon sa isang tabi matapos na sampilan ng eksperto sa militar na si Parley, habang ang kanyang kanang pisngi ay namamaga. Namumula ang mga mata niya dahil sa pag-iyak. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napalitan ito ng pagkamangha at kawalan ng laman. Hindi niya maproseso ang mga nangyari.
Nakaramdam ng kirot sa puso si Parley nang makita ang mapurol na ekspresyon ng kanyang asawa, na para bang ayaw maniwala sa mga nangyari. Nang hihinayang, naglakad siya patungo kay Rebecca at gusto siyang tulungang makatayo. Rebecca. Ay! Hindi ko sinasadya. Lumayo ka sa akin. Inihagis ni Rebecca ang papalapit na kamay ni Parley. Sumuray-suray siyang umakyat at hinawakan ang namamaga at mainit niyang pisngi. Nagpakawala ng isang malungkot ngunit napakagandang ngiti, sinabi niya, "Yang Pojen. Halos 25 taon na tayong kasal. Mula nang makilala kita, kahit anong mali ko, kahit anong masabi kong mali, hindi mo ako pinagalitan dati. Ngayon, sinaktan mo lang ako dahil gusto kong hanapin ang nawawala kong anak." Ipinikit ni Parley ang kanyang mga mata habang pinapakalman niya ang kanyang sarili. Bamulong siya, "Rebecca, kasalanan ko ang pananakit sa iyo, ngunit dapat mong malaman ang kahihinatnan ng pagkilala sa kanya. Magugulo ang halalan ko. Pagkatapos nito, walang sinuman mula sa angkan ng Gibson ang makakapasok sa kaibuturan ng bansa sa loob ng mga dekada. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito sa angkan? Alam mo ba kung gaano karaming mga tao ang magdurusa sa bawat pag-atake? At lahat sila ay magdurusa sa bawat pag-atake. Sa tingin mo ba napakawalang muwang ko na hindi ko masabi kung nagsisinungaling ka? Ang biyenan ay lubos na iginagalang. Mayroon siyang mga estudyante sa buong sentral na pamahalaan. Kahit na mabaygo kang maging vice chairman ng komisyon ng militar, ang angkan ng Gibson ay magiging stagnant, o hindi na magiging isa sa mga nangungunang angkan. Ngunit paano kung ganoon nga? Napabuntong hininga si Rebecca bilang pang-aalipusta. Hindi. Ang pangunahing isyu ay ang hindi mo gustong humiwalay sa awtoridad na nasa kamay mo, napabayaan ang mga operasyon sa mga nakaraang taon, at palayain ang iyong pagmamataas. Ikaw. Namumula ang mukha, tinaas ni Parley ang kanyang kamay at gusto siyang sampelan muli. Gayunpaman, habang nakatitig kay Rebecca na nakatingin sa kanya na may nakakainsultong ngiti, nabigo siyang ibaba ang kanyang kamay kahit anong mangyari. Ngumuso si Parley bago tumalikod para buksan ang pinto. Sa labas ng pinto, naghihintay ang mga bodyguard ni Rebecca na sina Little Weston at Little Livius. Malabo nilang naririnig ang pagtatalo sa loob ng silid, kaya medyo nag-aalala sila. "Hepe." Nang makita si Parley, agad siyang binati ng dalawa. Sinabi ni Parley sa dalawang babae, "Ibalik mo si Madam sa compound namin. Simula ngayon, maliban na lang kung binigyan ko ng malinaw na pahintulot, bawal makipag-usap si Madam sa outside world, at hindi rin siya pinapayagang lumabas ng bahay. Tuparin ang kanyang mga kahilingan hanggat maaari. Isumbong mo sa akin kung may gustong makita si Madam. Kung tatanggi ako, walang makakakilala sa kanya. Yang Pojen. Hindi mo magagawa ito. Gusto kong makilala si Justin." Malakas na sumigaw si Rebecca nang mapagtanto niya na gusto siyang ikulong ni Parley upang maiwasan niyang makita si Justin. Nagkatinginan sina Little Weston at Little Livius habang bagamat sila ay mga personal Pojen or Parley. Nagkatinginan sina Little Weston at Little Livius habang nahihirapan sila, ngunit hindi nagtagal ay tumango at sumagot, "Oo." Bagamat sila ay mga personal na bodyguard ni Rebecca, sila ang una at pangunahin, mga babaeng sundalo sa ilalim ng utos ni Parley. Kailangang sundin ng mga sundalo ang utos sa pagtatapos ng araw. Ibinaling ni Parley ang kanyang ulo upang tingnan ang kanyang asawa na ang mga mata ay puno ng kawalang kasiyahan at sama ng loob. Sa wakas, tumalikod siya bago humakbang na umalis sa walang pakialam na paraan. "Madam, balik na tayo," malungkot na sabi ni Little Weston. Bagamat hindi nila alam kung bakit ginawa ng kanilang pinuno ang desisyong ito, gaano man sila kaawa para kay Rebecca, kailangan pa rin nilang sundin ang mga utos na pigilan siya. Si Rebecca ay parang wala siyang narinig. Hindi nagtagal ay nawalan siya ng lakas para tumayo. Nang walang pag-iisip, umupo siya sa lupa bago bumulong ng isang bagay na hindi naririnig ng sinuman. "Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master."